Isang magandang hapon po sa ating lahat. Mga kapatid, welcome po sa maaksyong edisyon ng Wanted sa Radyo. Ang gagampi ng mga inaapi ngayon po ay July 8, 2019. Ako po si Shari Roman and babati na po ang nag-iisang action man and hari ng public service, Idol Raffy Tulfo. Idol, magandang hapon po. Yan, para sa mga OFW natin, magandang hapon po sa mga sulok ng mundo, may pagmamalaki po natin ang ating lahing Pinoy. Pero, sa araw na ito, medyo ikakahiya natin dahil sa isang taong nasa Japan ngayon, na isang OFW na gumawa ng hindi maganda. Hindi ko alam kung paano ko ito sisimulan. Kanina pa itong si Mr. Daniel Cortez. Yes po, Idol. Iyak ng iyak. Talagang nakaka-touch. Nananawagan siya. Mas maganda kung pakwento na lang natin Sige sa po, kanya. Idol. Sige po. Yung pangyari. Si Sir Mr. Daniel, magandang hapon. Ang inyo pong misis, si Zaira Siama Cortez, nasa Osaka, Japan. Ano pong trabaho niya doon? Entertainer po siya doon sa isang snack bar kung tawagin. And then, pag morning, nag-work din siya. Okay. Worker po. Alright. Marami kang pinakita mga litrato sa amin Opo. na meron po siyang kahalikan na hapon. Opo. Yung po ay boyfriend niya. Opo. At yun po ay pinagmalaki niya pa po. Pinagmamalaki pa niya. In fact, Shari, Yes, kanina, behind the scene, may pinakita siya mga palitan nila ng mga text messages, chat, na kung saan pinagmumura pa siya nitong si Zaira. Opo. Ilang taon na po kayo kasal, sir? 2 years po. 2 years 2 po years. kaming kasal. Opo. Alright. Kailan po kayo huling nag-usap? Nag-usap po kami ng June 12. Ang kinausap ko po siya, ang sabi ko sa kanya is, kamusta ka na? Nag-aalala na ako sa'yo. Kasi, hindi ko alam kung saan kita hanapin. Tapos, sabi ko sa kanya, okay ka lang ba dyan sa Japan? Kasi, nag-aalala ako sa'yo. Hindi ko alam kung paano kita hahanapin. Hindi ko alam kung sino yung tatawagan ko doon. So, kamusta ka na? Ano ba nang nangyayari sa'yo? Para alam ko din. Tapos, ang sabi niya po sa akin, puro bad words na mura po. PI ka. Hayop ka. Bakit ganun ho siya? Sa halip na maging defensive siya, sasabihin sa iyo yung mga dapat sabihin para pasinungalingan yung mga bintang mo. Sa halip minumura ka niya. Kahit nasabi mo may mga ebidensya ka. Hindi siya nagpapaliwanag. Hindi po siya nagpapaliwanag. Ang tinanong ko po sa kanya, Paano niyo po nakita yung mga picture na yon? binlock niya po ako sa mga Facebook niya. So, ang dami niya pong Facebook. Kung meron siyang 10 to 15, 20 Facebook, meron po siya. Ganun po siya. Gagamit siya ng different account sa iba-iba. Tapos doon niya po ako papayain. Okay. Doon niya po ako Anong klaseng pamamahiya, sir, ang ginagawa sa inyo sa social media? Post niya ako doon. Hayop ka. Mukha mo. Mamatay ka na. Mabangga ka sana sa pagmumotor mo. Animal ka. Bakit po siya ganun? Hindi ko po alam. Minsan tinatanong ko sarili ko, Lord, ba't nagkaroon ako ng ganung asawa? Mabuting asawa naman ako sa kanya. Wala ho ba kayong mga mangyaring pag-aaway Wala po. nitong mga bago mo madiskubre itong mga litrato? Wala po. Nung umalis po siya, hindi ba kayo nag-away? Nung umalis po siya, okay naman po kami. Ang sabi ko sa kanya, mag-iingat ka dyan. Alagaan mo yung sarili mo kasi hindi naman sa lahat ng pagkakataon matutulungan kita. Okay. Dahil wala ako sa Japan, ikaw na lang ang mag-isa dyan. Lagi ko siyang iniintindi. Okay. Nung unawa, ginagabayan para wag siya mapakibara. Anong trabaho niyo po, sir? Pinag-resign niya ako sa trabaho. Bakit po ako nag-resign? Yung manager ko, sir, minura niya. Minagmumura niya. Anong trabaho niyo po dati, sir? Production staff po. Pinag-resign ka niya kasi Opo. sabi niya siya ng bahala. Ano po, sa sabi inyo. ko. May anak po kayo. Wala po. Okay. Tapos- So nag-resign ka rin.
Opo, kasi po lagi po kami nag-aaway. Lagi niya akong pinapahiya. Hindi, nung nandito pa, lagi na kayo nag-aaway. Hindi naman po eh. Hindi Nung pa. umalis lang po siya nung nag-Japan, doon niya na ako laging Kasi inaaway. baka sasabihin niya, sir, inuunahan na kita, Opo. ayoko na dyan kasi nung nasa Pilipinas pa, nananakit yan. Yan ang kadalasan depensa Ay, hindi ako. ng karamihan po. Hindi, sir, sandali lang. Karamihan sa mga babaeng isinusumbong ng mga mister o mga boyfriend nila dito na ayoko na dyan kasi nananakit yan nung nasa Pilipinas pa. Opo. Nasa yung telepono si Miss Zaira Siama Cortez. Miss Zaira, magandang hapon. Ma'am Zaira? Hello po. Magandang hapon po, Ma'am Zaira. Ay, magandang hapon po. Okay. Ma'am, andito po si Mr. Cortez. Asawa niyo po ito, Opo. tama? Opo. Kanina pa po siya iyak ng iyak. At marami Opo. siyang pinakita mga litrato na nagpapatunay na kayo po'y meron ng iba. Isa pong Hapon, miyembro pa ata ng Yakuza kasi ang daming tato. Ano po? Sir Rafi, Sir, ma'am. ang trabaho ko dito sa Japan is entertainment. Okay. So, iba-ibang customer po ang mga nakakasalamuhan namin. Okay. Hindi naman po yung picture na yan, kabit lalaki ko na. Pero yung isang picture po doon, ma'am, kahalikan mo. Yung isang Hapon doon. Sir Rafi, Ma'am. kasi ano lang sis ko na ganun, hindi naman po laplapan yun. Okay. Entertainer po kayo dyan. Anong klaseng entertainer, ma'am? Singer o yung guest relations officer? Ano po, kinakausap po namin yung mga Hapon, nagtitipla po kami ng alak. Okay, Pagka okay. in-entertain po namin yung I mga see. customer. Okay, sige po. So guest relations officer kung tawagin dito sa Pilipinas. Right. Yan po ba'y pinaintindi niyo po kay Sir Daniel? Alam na po yan, sir. Tapos sinasabihan pa niya ako ng pokpok kung ano-ano. Kung para sa akin mo, sir, simula una pa lang, pinaliwanag ko sa kanya kung anong trabaho ko. Okay. So, kailangan dapat tanggapin din niya yun. Okay. Alright. Sandali lang po Sir Daniel, Opo. mag-usap na lang kayo ni Zaira. Ma'am, ito po, kakausapin na kayo ni Sir. Sir, kausapin mo na si ma'am. Yun naman pala eh. Meron ka ng lalaki dyan eh. So mag-stop ka na, kaka-post, kaka-message mo sa mga friend ko, babangitin mo pa yung name ko. Diba? May lalaki ka na eh. So dapat, tigilan mo na. Huwag ka ng post kung ano-ano kinaligaya, tapos pinopost mo pa yung picture ko. Post ka Sandali, pa ng- sir, di mo naintindihan. Ang sinasabi, ma'am, excuse me. Ang sinasabi kasi ni ma'am, Opo. yung mga lalaki daw doon Opo. na may kahalikan siya, meron siyang katabi, may kaakbay, yun ay kasama sa trabaho niya bilang isang entertainer sa Japan. Opo. So walang mali siya daw yun. Maliban na lang kung nalaplapan, yung nakita natin nakahalik siya sa lips, yun daw ay kasama sa trabaho. Na alam mo naman daw sana yun. Sir, nung una pa lang, bago pa lang po kami talaga niyan, ayaw ko na mag-Japan siya eh. Sabi ko sa kanya, mag-stay ka na lang dito sa Pilipinas, ako na lang ang magtatrabaho para buhayin ka. Hindi naman problema yung pera eh. Kaya naman nating mabuhay eh. Sige po, kausapin niyo siya. Diba? Yun ang sabi ko sa'yo. Anong sabi mo sa akin? PI ka? PI? Kung ano-anong bad words ang sinasabi mo sa akin. Tapos lahat ng tao sa akin galit na galit dahil sa'yo. Sinira mo ko sa ibang tao. Lahat galit sa akin dahil sa'yo. Tapos Hindi ngayon, kita sinira. sirang-sira ang pangalan ko dahil sa'yo. Pati yung mga kaibigan ko, pinost mo kung kani-kanino. Pati sa Japan, hinahanap ako ng online seller dahil sa'yo. Ano sabi sa akin? Wala akong ginawa. Bakit ka naniniwala sa online seller na yon? Alam mo ba yung online seller na yon? Wala kang pakialam doon. Tapos pinost pa ako. Pinost pa tayong dalawa. Para ano? Diba? Hindi ko problema yun. Ang problema yung seller na yon. Hindi ko siya pinobos. Sinasabi niya bogus-bogus na yan. Tapos po Hindi yung ko kasi pinakikinggan yung site ko, yung ibang diba? yung mga Pilipina po doon. Galit din po sa kanya. Sobrang galit din po Hindi sa galit kanya. sa akin yun. Ako po yung hinahanap, sir. Sir, Opo. yung pong pinaka-reason kung ba't kayo napunta rito, na pinagbibintangan mo Opo. na si ma'am ay meron ng iba. Opo. Satisfied ka ba doon sa mga sagot niya? Sir, hindi po. Hindi ako satisfied doon sa sinabi niya kasi napakasinungaling yung tao. Napakagaling niya mag-imbento ng kwento. Sa dami ng Talaga? taong sinirang tao, kung pwede ko lang po ipatestify lahat eh.
Yun sa mga picture pinakita mo, hindi ko napansin na iba-ibang lalaki Sir pala yun. Rafi. Ma'am, halimbawa yung pong lalaki doon na ang background po ay Audi na kotse at suite kayo, ano yun? Customer din po yun. Magka-lips to lips pa nga po. Customer ko lang po yun, hindi ko po yung lalaki. Okay, is that the same guy na yung ka-lips to lips niyo po? Yun po yung customer ko. Customer Lahat din? po ng mga customer ko, marami po akong picture na ganyan. So lahat ng mga customer niyo po, kahalikan niyo, kinikiss niyo po sa lips, ganon. Smack ko lang po yun, sir. Hindi naman po kami Smack. nagpaplapan talaga na Okay. O nga naman. nakita niya. Okay. Pero ito po yung naipaliwanag niyo na po kay Sir Daniel. Yan po ang kahit paliwanag po sir, hindi niya po maintindihan. Kasi ang iisipin niya, lalaki to. Okay. Tapos sir, Yes, yung, ma'am. yung mga kaibigan niya, ang masaklap, pinag-share pa lahat ng pinost niya sa Facebook. Okay, sandali Sir, po. tama ba yun? Ma'am, nung pumunta kayo diyan sa Japan, napag-usapan niyo ba ito na gano'n na maging trabaho mo at dapat ma-expect niya na kayo'y magkakaroon ng marami mga lalaking guests na mga ka-table niyo every night at may mga picture na kung saan sweet kayo? Napaliwanag niyo po sa kanya yan? Simula pong nililigawan niya ako, tinanong niya ako anong trabaho ko. Sabi ko, ganito trabaho ko, free payment. Tinitimplahan namin ng alak yung customer. Siyempre, kakausapin namin yun. So, yun yung magiging pera namin. Kumbaga, yun yung sahod namin. Okay. Kasi sir, ako yung tumutulong sa magulang ko, sa lola't lola ko. Sir, meron akong ipaparinig sa inyo yung audio. Hmm. Yung mother niya is galit din sa kanya. Alam mo sir, the only way to solve this problem is kung hindi mo masikmura yung kanyang trabaho, is pauwiin mo siya. Yun nga po sir eh. Mag-request ka. No, Kasi kasi- this will keep on going dahil kasama nga naman talaga sa trabaho nila as entertainer is every night they have to entertain customer para magkaroon ng pera, hindi lang po sila kung maging po yung bar. Nakapunta na ho ba kayo sa mga, sandali po mama, nakapunta na ho ba kayo sa mga bar? Opo, pero hindi naman Mga KTV bars? mga ganun po. KTV bar, yung mga ordinary Pilipinas bar at saka Japan, halos parehas lang yan. Opo. Na may mga girls doon na katabi ng guys at kung paiba-ibang lalaki everyday kasi paiba-ibang guest at ini-entertain yung guest na pupunta. Kuminsan yung mga babae, pag nakainom na, natural, depende naman sa mga babae kung inom o Opo, hindi. opo, opo. Pag nakainom na, nagiging sweet na sa customer. Opo. So, yun po yun ang trabaho niya na ititable ang mga customer. So, sa umpisa pa lamang sana, kung alam mo na entertainer ang trabaho niya, pagpunta doon, guest relation officer, in-stop mo na sana, hindi mo na sana pinayagan. Sir, in-stop ko na po talaga. Talagang nakikipaghiwalay na ako sa kanya. Alam niyo po ba, kukuha siya ng kutsilyo, every time na makikipaghiwalay ako sa kanya, magtatarak siya ng kutsilyo sa liig. Ibang usapan yun. Tapos, sir, totoo, may picture ako. Hindi po ako nagsisinungaling. Tapos, pag nag-check-in kami sa hotel, tatalon siya. Sabi ko, anong nangyari sa'yo? Pag ayusin mo, magpapakamatay ako. Totoo po, hindi ako nagsisinungaling. Meron po ako Okay. dito. Miss Zaira. Miss Zaira, totoo ba yun na kapag sinisita ka niya, magpapakamatay ka? Kasi sir, yung lalaking niya minsan, pag Sir. ako nasa Japan ho ako, di ba? Nagtatrabaho. Ngayon siya kasi, hindi po siya nagtatrabaho, di ba? Hindi ko nga po pinagtrabaho. Pero sustentado po yan. Ngayon, kapag umaalis po yan, minsan may oras po yan na aalis kasama mga barkada. Hindi man lang po magsasabi na pupunta siya sa ganito, sa ganyan. Ngayon ako na-first po ko. Sir, ang tagal ko po is yun. Makikita ko na lang sa Facebook ng kaibigan niya, kasama niya na yung mga kaibigan niya na kumain sa labas. Kasi ang isip ko, kasi sir, nagpapadala ko ng pera. Isip ko, Magkano po pinapadala niyong pera, ma'am? Magkano pong pera pinapadala niyo? Kaya iba-iba sir eh. Magkano po? May 4,000. May 2 lapad. 4,000, May 3 8,000. lapad. May 5. May 10. Iba-iba sir. Okay, regular po yun, nagpapadala kayo. Bumaba na lang sir nung Weekly yun, medyo sir. Weekly. nagtitipid na po ako dito. Kasi Weekly? Yung lola ko po. Weekly. Magkano po nang pinapadala sa weekly? 4,000 na lang po talaga. 4,200, 4,800,
4,000. Wala kayong anak. Bumaba 4,000. na po. Opo. 16,000 sabihin natin. Ama. Hindi po. Bali na. Times 4. Opo, mga ganun po. Okay. Pero yung sinasabi naman po niya sa akin na ganun, is hindi naman po ako nanghingi sa kanya eh. Hindi ko naman po siya inobliga. Hindi ko naman po siya sinabi na, Hindi "Padalan mo nga ako binigyan. Oo nga, hindi mo ako binibigyan, pero responsibilidad ko yun kasi pananabutan ko yun eh. Hindi kita pinagtrabaho, di ba? So, kailangan kitang supportahan. Yun naman pala Diba? eh. Di ba? Bakit ganun? Bakit sinisira mo ko sa ibang tao? Ano ang dahilan mo para Hindi kita sirain mo ko? sinisira. Di ba? Sira-sira ako. Darating sa time na pupuntahan ako ng magulang na sinira mo para ipapulis ako, ipabarangay ako dahil minurat ipapabarang mo. Ano ka ba? Anong isip meron ka? Sirang-sira na ako sa mga tao. Halos wala na akong muka. Ma'am, Alam mo ba ma'am, yun? ako makapagpayo lamang sa inyo, Miss Ba't Syra. ganun? Miss Syra. Okay. Kung talagang kasama sa trabaho ninyo yan, naintindihan natin yan, na kayo po'y magte-table sa mga customer at magiging sweet kayo sa mga customer ninyo para kumita naman po. Opo. Pero wag nyo naman po sana pinopost. Kasi po, ang ginawa nyo, pinopost nyo pa, nakikita po ng mga taga rito. So, nagkakaroon po sila ng impresyon na, oops, iba na ito. May nangyayari ng more than a customer, ito pong lalaking katable niya. Di ba, ma'am? You agree? So, dapat, ma'am, sa iyo na lang yon. Ba't mo pa kinakailangan pa i-picture yung pong sweet moments nyo ng iyong customer at pagkatapos ipopost mo pa? Napapahiya din siya sa kanyang mga kamag-anak, sa kanyang mga kaibigan. Mali ka doon. Opo. Yung pinost ko po siguro yan, sir, nakainom po ako noon. Ma'am. Yung time po na na-post ko po siguro noon, nasa-work po kasi ako noon eh. Pero ma'am, may mga post dito, hindi ko kayo sa bar eh, umaga eh. Umaga po. Ayan, hindi. Ayan po yung... Meron yung pa nga po picture ma'am, na meron pa yan. nga po ma'am dito sa meron pa nga po ma'am dito sa beach kayo nitong lalaki. Naka-ano na po yan. Naka-save na po lahat sa post ko. Ngayon, yung pag-post ko po yun, sabi ko po yan, ginawa. Ma'am, ganito ma'am ano, kung ito po meron bang bar fine doon sa Japan? Ano po? Alam niyo po yung bar fine? Ano po yun? Okay, sige. Yung pong hapon na kasama nyo, sabi nyo customer, di ba, mga customer nyo hapon, kasama din ba sa trabaho nyo na after work, kayo po ay ilalabas ng customer at dadalhin sa beach? Is that part of the job? Meron pong ganon. Na mag-ano po, magyayaya po yung customer na kakain sa labas, then Hindi kaya nga, papasal. pero is that part of the job na sinasabi ng kumpanya na para kumita tayo, pumayag ka, ang club pa mismo ang magbubook sa inyo na lumabas kayo ng customer kasi may porsyento yung club. Although illegal yan dito sa Pilipinas, ginagawa yan, ang tawag dyan bar fine. Okay? Sa ngayon sa Japan meron bang ganon? Sasabihin ng club, okay, ilabas mo si customer kasi VIP to at babayaran ka niya ng ganitong amount at may porsyento ang bar at may porsyento ka rin. Ganon ba ito o ibang klase na ito? Boyfriend mo na ito? Yung sa pinagtatrabahan ko po kasi, karamihan po, ganun kami. Ganon kayo. So ma'am, Oo. hindi na ako naniniwala. Ma'am, kanina pinapadama lang kita eh. Dito, sa mga litratong ito, hindi na ako naniniwala na ito pong lalaki na paulit-ulit nakikita sa picture, sa labas kayo, ay customer mo. Well, yes, I understand na nakilala mo ito bilang isang entertainer at naging customer. Pero nagkaroon kayo ng relationship, naging regular customer ito hanggang sa na-develop ka dito sa lalaking ito at hanggang sa kayo po nagkaroon na ng relasyon. Ito po yung totoo. Yung Napaupo kayo, no? relasyon po niyan, Ma'am, yung lalaking po niyan, wala po kami relasyon niyan. kung wala po kayong relasyon, ma'am, bakit Opo, wala. pati sa labas ng bar, meron pa kayong picture-picturan? Sana, ma'am, kung meron kayong picture-picturan, sa loob lang ng KTV o sa loob lang ng club. Kaso, ma'am, ang daming mga picture dito sa labas na ng club at paiba-iba pang mga anyo ninyo. In fact, meron pa nga ditong picture na may mga drawing pa kayo sa mukha at sa loob po ng isang bahay. Meron pang, meron pa mang nakahiga kayo sa kama. Nakahubad pa. Meron pang nakahubad.
Yan, sir. Yung picture na yan. Ano po? Yung ano po yan, yung lasing po kami niyan katapos na po ng trabaho ko. Okay, so nalasing ka. So may nangyari po sa inyo nitong hapon kasi lasing ka at nakahiga kayo pareho sa kama. May nangyari? Kami po ng hapon, wala po kaming nangyari. Wala nangyari sa inyo. Wala po. Dahil that time po na yan, Nagkwentuhan lang po kayo ng hapon. pero wala po kaming nangyari. Nagtitigan. Okay. Marami kasing mga... Okay. Alam nyo, ma'am, may dahilan kung bakit manggagalaiti itong si Mr. Cortez. Dahil nga po dito sa mga litrato na ipinost nyo mismo. Sana, ma'am, kung hindi nyo ipinost itong mga picture na ito, hindi sana nagka ganito ang sitwasyon. Di ba? Opo. Overwhelming po ito pong mga ebidensya na hawak-hawak ni Sir Daniel na hindi niyo po talaga mapagkaila. Hindi niyo po masasabing customer niyo ito. Then, Kasi ma'am, meron kayo nakahiga sa kama, may kayakap, may sa beach, may kahalikan. Same guy again and again and again. Kanina pinapadama lang kita. Akala mo. Okay po. So dito ma'am, talagang may dahilan kung bakit si Sir magalit at magsumbong dito. Ang pinakamasakla po madam, kapag sinisita ka Opo. niya, minumura niyo po siya at pinagbabantaan. Kayo na nga po may kasalanan, Sir, kayo pang Siya matapang. po ang nagbabanta. Sinabi ko lang po sa kanya na, sige, babayaran kita ng 200,000. Wag mo lang akong kakasuhan dahil pag message pinasuhan na mo ganun, ako, sir. magpirmahan tayo na pag umuwi ako ng Pilipinas, supportahan niya yung lola ko. wala akong Pagdamot. binanggit. Wala akong binanggit na ganon. At saka nung pumunta kami sa Cavite, sa side mo dun sa Cavite, Bakit mo pinabarangay yung lola ko? umuwi po pala yan sa Pilipinas. Okay. Bakit Kausapin mo mo siya. pinabarangay? Paano pinabarangay? Pinapapunta kita doon sa barangay, di ba? Para isettle. Para ipaliwanag mo kung ano yon. Di ba? Hindi ka nakipag-settle sa akin. Umuwi ka pala ng Pilipinas, kasama mo yung hapon. Tama, mali? Di ba? Bakit? June 12, umuwi ka, kasama mo yung hapon, Umuwi ako Terminal ng 2. Pilipinas. Oh. Anong ginawa nyo? Umuwi ako Nagtinginan ng kayo? Pilipinas. Nagtinginan kayo sa hotel? Nag-jack and poy? Hali-halihoy? Nag-tour lang kami. Oh, Kasama God. ko magulang ko nun. Hmm. Saka, ano yung sinasabi mo na sa lolo't lola ko? Ha? Pati sila binasabi mo. Alam mo sa totoo lang, ang tapang-tapang mo sa Facebook. Ang tapang mo sa Facebook, ayaw mong humarap sa personal. Mahilig kang gumawa ng kwento. Dapat, kung talagang totoo yung sinasabi mo, mag-testify ka dito, harap-harapan tayo, sabihin mo yan kung totoo o hindi. Tapos. Alam mo, magpirmahan na lang tayo. Kasi unang-una, sa totoo lang, Pag may nangyari tahimik sa na akin, ako eh. magpirmahan tayo, ha? Tahimik na ako. Hindi kita ginugulo, hindi kita kinakausap. So, anong ginagawa mo sa akin? PI ka? Hayop ka? Ang dami nakakabasa. Yung mukha ko, nilalagay mo pa doon. Tinatag mo pa kung kani-kaninong tao. Profile picture mo Di ba? eh. Bakit ganun ka? Bakit ganun? Wala kang respeto sa akin. You should respect me kasi asawa mo ako. Di ba? Bakit ikaw? mo picture pa? Bakit ikaw? Ikaw ba, pag napapahama ka, tinatalikuran kita? Tinatalikuran ka ba namin ng pamilya ko? Pati panty mo, nanay ko naglalaban. Minsan, inaruga ka namin. Hindi ka namin ginawang kaaway. Pinalayas ka ng family mo sa Tagig. Walang-wala ka. Hindi ako pinalaya. Kinupkup ka namin, di ba? Pagkaka mo yan. Ano Hindi sabi ako mo? pinalaya. Ano sabi mo sa akin? Walang-wala na akong malapitan. So, nung ginawa namin ng family ko, kinupkup ka namin, minahal ka namin, inaruga ka namin na parang tao, Oo, pamilya. kinupkup Ba't mo ganyan? ako. Ba't ganyan ka? Salamat. Diba? Ba't ganyan ang ugali mo tapos sabihin mo? Ako yung masama, sirang-sira na ako sa ibang tao. Lahat ng mga taga-Japan nakikita yung post mo sa akin. Marami kang natatago. Ken Kay, ang tapang mo sa Facebook, ang tapang mo kung kani-kanino. O bakit tayo mag-testify dito? Ang mukha ng ligaya na yan. Popost pa yung pinost mo. Sino ba siya? Tapos sasabihan niya kung Japayuki? Alam niya ba, trabaho ko dito? Ina niya. Oh. Okay. Bakero. Bakero. Oo, yan ang human behavior niya. Lagi siyang bad words, bad Paano words, kasi bad words. Rafi? Ma'am, Yung Rafi. Ligaya Ignacio na kaibigan niya, na pinost, inalat nila lahat yung picture namin. Tapos sasabihan ako, Japayuki. Ma'am, sandali lang po, ma'am. Sandali lang po, ma'am. Ikaw ho ang talagang dapat ma-blame dito sa nangyayari.
Dahil kung hindi niyo po pinost ito mga litratong hawak-hawak niya ngayon, wala sanang gulo. Yung pagpo-post niyo po, yung pagkakamali niyo. Siguro po, baliktarin natin yung sitwasyon. Ma'am, siya po yung nagtatrabaho dyan sa Japan at nandito ka at nag-post siya ng mga ganong klaseng litrato, hindi ba kayo magagalit? Kung wala sanang post na litrato, wala sanang problema, ma'am. Wala sanang away. Opo. Di ba? Ngayon, ito nga po, yung mga nakahiga kayo sa kama, sabi pa ng mga netizen, ano yan, nagja-jack and poy lang kayo? Ganito na lang po, sir. Ma'am, Magpirmahan na lang po kami sa annulment. ang annulment, ma'am, ginagawa yan dito. Dapat nandito rin kayo, present kayo. Willing ka ba makipagpirma ng annulment? Yes, sir. Pero Willing kasi na sir, willing po. binabantaan ako niyan eh. May papadeport na ako. Sir, pag sinadeport na ako, sir, paano na yung lolo-lola ko? Yun nga po, ma'am eh. Kasi pwede ka nga niya ipa-deport kung tutuusin. Hawak-hawak niya po itong mga ebidensya. Pwede niya pong ito i-forward sa ating gobyerno, sa inyong agency. Ayoko po umuwi. Pa-deport. Ayoko po. Usap kayo. Ayaw pa niyo umuwi. Pwede kitang ipa-deport. Alam mo ba kung bakit? Kasal ka sa Paano akin. gagawin yun? Dahil ang buhay ko nandito sa Japan, wala sa Pinas. Huwag mong gagawin yun. Anong sabi mo sa akin? Para magsumbong ka kay Rafi Tulpo. Rafi Tulpo, nainip na Sir, ako sa wag Japan. mo na ako idamay, sir. Wag mo na ako idamay. Usap lang kayo diretso. Di ba ang sabi mo sa akin? Sir, Ang wag mo ako idamay. Wag mo Ito, idamay pangalan ko. Sorry po. Ang sabi mo sa akin, di ba? Bakit ako matatakot sa'yo? Pabari pa kita eh. Ba't ginagalan mo pa ako? Hindi na kita kinakausap. Iniintindi na lang kita, di ba? Iniintindi kita. Hindi kita minumura. Hindi kita pinapahiya. Pero bakit gano'n ang reply mo sa akin? Tanggap ko naman nagloko ka na eh. Okay na eh. Okay na, willing na ako na i-let go ka na. So bakit gano'n? Para matahimik na tayo. Bakit wala kang tigil? Dapat, kung alam mong stop na, stop na. Tigil ka na, enough na. Huwag ka namang gulo. Magpirmahan na lang tayo, Daniel. Magpirmahan tayo. Sandali po, mama. Sir Daniel, anong gusto mo mangyari ngayon? Gusto ko po siyang kasuhan. Kasuhan talaga siya para mapadeport siya. Okay. Ma'am Zaira, nakikiusap si Ma'am Zaira, umiiyak. Wag daw, paano rin buhay Ayoko niya. po. Ma'am Zaira, Hindi ako naniniwala sa ganun. Ma'am Zaira, Huwag mong gagawin yan. Huwag mong gagawin dahil ang lolo't lola ko. ma'am, makiusap na lang siguro kayo. Kung malay mo, baka pagbigyan ka ni Sir Daniel. Ano pang gusto mo, ha, Daniel? Ano pang gusto mo? Gusto mo makita ako sa Pilipinas sa sa palaboy-laboy? Yun pa gusto mo? Paano yun ang Huwag gusto? gagawin yun. Paano yun ang gusto? Huwag inaasahan ng lolo't lola ko. Di ba? Pag kinakausap kita, ang lagi mong sabi sa akin, PI ka, hayop ka, kumurahin mo ko, ganun-ganun na lang, di ba? Inaccept ko yon kasi asawa kita. Saan natin sa mga Diba? yung paraan? Inunawa Bakit kita, ganyan? inintindi Huwag mo kita. na kung gagawin yun. Di ba? Lagi mo akong pinapahiya kung kani-kanino. Meron ka pang Ano pamilyang bang gusto nasira, mo? di ba? Gusto mo ng pera? Bibigyan kita. Hindi ko kailangan ng pera mo. Ganyan. Hindi ko kailangan ng pera mo. Okay? Hindi ko kailangan ng pera mo. Okay? Itong ginawa mo, Anong nagkasala gagawin ka. Nagkasala ka, lusutan mo to. Kasi noon pa lang, di ba, sinasabihan kita, magbago ka, Huwag mong magpakabuti ka, gagawin ayusin mo yung sarili mo, di ba? So, anong ginagawa mo? Mag-anal na lang tayo. Diba? Mag-anal tayo. Ganyan ka eh. Lagi kang tayo. umi-escape sa gulong pinapasok mo. Tapos i-escape ka, sino mag-solve? Ako dahil asawa mo ako. Sino nasisira? Ako. Di ba? Okay. Anong apelidong gamit mo? Ako. Okay, sandali lang po. Sir, para maging patas din tayo rito. Nung siya ay nagpaalam sa iyo para pumunta ng Japan as Yes, sir. entertainer, Opo. sinabi niya sa entertainer siya. Opo. Hindi ko naman po siya minaliit, sir. Hindi, kaya nga Opo, entertainer opo, siya. opo. Alam Ba't ko ka po yun. pumayag? Alam mo ba ang trabaho ng mga entertainer? Ang alam ko po talaga doon is mag-entertain lang, magtimpla lang mga drinks. Kaya nga, Ganun. sir. Opo. Alam mo yan. Opo, alam ko po 'yon. O, ba't ka pumayag? Sir, habang siyempre napamahal na rin po ako eh. Hindi, sir. Pinag-resign ka niya, tapos sabi niya, pupunta ako doon as entertainer, wala namang kay anak. Opo. So, supportahan lang kita. Opo. Ba't ka pumayag? Sana Sir, hindi ka kung- pumayag. Kung hindi naman po kasi ako papayag, sir, ang ginagawa po talaga niya. Sana binaliktad mo, ikaw ang nag-abroad at si Mrs. Ayaw nandito. po niya, sir eh. Yun ang po ang gusto ko po talaga. Sabi ko po, umuwi Sir, ka sa kahit na Pilipinas.
gustong-gusto niyang umalis, kung hindi mo pinayagan, hindi rin siya makakaalis. Sana doon pa lamang, in-stop mo na. Sabi mo, ayoko kasi alam ko yung mga entertainer, anong trabaho niya pagdating sa Japan. Di ba? Pinayagan mo, alam mo na maging ganun sitwasyon, tapos ngayon magsiselos ka. Sir, Talagang namang, Opo. ito siya, tinuluyan niya Opo. yung kanyang relationship sa customer. Opo. Di ba? Opo. So, ito, doon sa mga manonood, Opo. Opo. na mga kalalakihan, na may mga asawa o girlfriend, magpapaalam sa inyo, pupunta Japan, maging entertainer, ito na po, lesson learned dito. Dahil kasama talaga sa trabaho yan, pupo sila sa tabi ng customer, lalasingin sila. Kasi mas lasing, mas gusto ng mga customer yun ng mga Hapon. Di ba sir? Alam mo yan, lalaki ka eh. Pag nalasing na yung girl, sweet na yung girl. Si Hapon, malaya na, gagapang-gapang na yung kanyang mga kung ano-ano. Nagets mo sir? Opo. At nandun pa yung imbitasyon na lumabas. Opo. Di ba sir? Alam mo yon. So pumayag ka. Di ba? Si Mrs. tuloy-tuloy pa rin pagbibigay sa ng suporta. Di ba? Tapos ngayon, manggagalaiti ka. Normal Kasi po in na- the first place, pinayagan mo. Hindi sa kinakampihan ko to si girlfriend mo ha. Kita mo nga, pinagalitan ko. Opo. Naintindihan ko po yan. Tapos ngayon magagalit ka. Alam mo naman yung trabaho niya ganon. Bibihira ho kasi sa mga katulad niyan, trabaho ni Opo. Zaira, guest relations officer, na hindi nagkakaroon ng relasyon sa mga customer. Meron kasi diyan mga customer masugid talagang araw-arawin siyang pupuntahan diyan, regaluhan kung ano-ano. Sa araw-araw na ginawa ng Diyos, gabi-gabi, yun yung pupuntahan. May kasamang mga regalo. Madidevelop nga talaga ito. Opo. Oh, di ba? So, dapat di mo pinayagan. Gayunpaman, ikaw naman, Zaira, sana pinigilan mo hindi ka nagpatukso. Sana sinabi mo, oy, tukso, layuan niyo ako. Ngayon, nagpatukso ka, may karapatan itong si Daniel na ipa-deport ka base sa mga ebidensyang hawak niya. Opo. Okay? Sige, usap kayo doon sa kabilang Wala booth. po, sir. Pagpatuloy nyo naman po doon. Opo. Pag-usapan nyo na mabuti. Kung ano ba talagang gusto mo. Pag gusto mo pa-deport, deport natin. Pero kung napakiusapan ka na wag na lang, intindihin trabaho mo, total pensyonado ka naman pala kay Miss Zaira, yung mga pinagpapawisan niya, actually, yung mga pinapadala sa pera, katas niya yun. Sorry sir. Kasi, katas yun ng mga Hapon. Hindi nga sir. Hindi ko masukat. Sorry ako kasi ibang stand ko eh. Hindi ko pagkakitaan ng isang babae para sa akin, sa filosofiya ko, ang lalaki dapat ang nagbabanat ng buto. Totoo naman po yan talaga. Ako naman po talaga. Kaya lang po. Di ba? Lagi niya po akong inaaway. Lagi kami nag-aargue. Hindi sir eh. Sa umpisa pa lamang sana ng pagsamahan ninyo, doon pa lang sinabi mo na itong gusto ko mangyari. Hindi naman po talaga. Trabaho tayo pareho or Opo. Yun po talaga ang sabi di ba, pinabayaan mo siya pumunta ng Japan. Oh, ngayon yung tinatanggap mo na pera na 4,000 a week, galing sa Hapon po 'yon. Akala mo saan galing 'yon? Alangan ba naman galing 'yon sa tindahan? Alang bang galing 'yon sa pag-online selling niya? Hindi po, galing sa bulsa ng Hapon 'yon. Galing 'yon sa bago niya makuha yung perang 'yon, nakbayan muna siya ng Hapon, halikan muna siya ng Hapon. Nilasing muna siya ng Hapon. Sumuka-suka pa siguro ito sa sobrang kalasingan. Kapalit niyan yung perang hawak-hawak mo ngayon na every week. Nagets mo? Opo. Break tayo. Okay. Sige sir, sa kabilang studio po. Okay, sa mga nais pong magsumbong o magreklamo, maaari po kayong pumunta sa aming tanggapan dito po sa TV5 Media Center, Alliance Corner, Sheridan Street, Mandaluyong City, and bukas po kami from Mondays to Fridays. And kung kayo po ay isang OFW, sige po, kunin niyo lang po. OFW o nasa probinsya, pwede po kayo magpadala ng inyong representative dito po sa aming tanggapan para po na-i-interview po namin sila sa aming action center. And please, mag-like na po kayo. Gawin na po nating 5 million subscribers si Idol Rafi dahil lang kanyang YouTube channel. Meron na po itong 4.9 million subscribers. So sana po, by the end of July, maging 5 million subscribers na po itong YouTube channel po
ni Idol Raffy. And syempre, ang kanya pong Facebook account, Raffy Tulfo in Action, para po hindi nyo po namimiss yung mga latest videos. Doon lamang po kayo manonood ng mga latest videos ni Idol Raffy sa kanyang Facebook and YouTube channel. Kompletos recados po yan. Magmula po sa mga accomplishment, OFW. Diyan nyo po mapapanood lahat po ng videos ni Idol Raffy. And syempre, happy birthday po kay Genevieve Albay and happy viewing po kay L.A. Jaselvi and Total Gazar. And hello po kay Jean Lizares ng Edmar Company from Nigeria, Africa. And Nick Gandamra ng Naiya Immigration Family of Gandamra in Marawi. And Rosalie Fabunan ng Immigration and Ladylin Fabunan, Rachel Laceda and Jesus Carino Jr. ng Taiwan. And pinapabati po ni Ate John si Sir Joseph Eli. Tricycle driver po siya dyan sa may Robinsons Pioneer. Hello po kay Sir Joseph Eli. And magbabalik po ang programang Wanted sa radyo. Diyan lamang po kayo ang oras, 2:35 ng hapon. Samantala, ang bahaging ito ay atid sa atin ng Top Mama Home and Kitchen Appliances, family rubbing alcohol, hindi lang pang pamilya, pang sports pa. Sister Sanitary Napkin and Panty Liners, mula po yan sa Megasoft Hygienic Products Incorporated. I love my sisters. And hanap mo ba ay honest at magalang na driver, malinis at bagong masasakyan? Mag-grab ka na dahil dito siguradong safe at komportable ang biyahe mo sa Grab. And anong petsa na, nasa traffic ka pa rin ba? Ubus na ang pasensya, ubus pa ang gasolina. Mag-move on na tayo, tara na sa Clean Fuel dahil dito may forever. Forever na mura, forever quality pa. Sigurado ka sa high quality Euro 4 diesel, Clean 91 and Premium 95 octane gasoline. Panalo ka sa Clean Fuel dahil dito garantisado po na ang produkto, mahusay pa ang serbisyo. Kaya tara na, mag-move on na tayo sa Clean Fuel. Lumipat na tayo, Clean Fuel. Quality fuel for lesson. Ng programang ito ay hatid din sa atin ng Sansom Plus Herbal Capsule. Ito po ay may taglay na antioxidant and anti-tumor properties na tumutulong pang maiwasang tubuan ng bukol ang ating katawan. Sansom Plus Herbal Capsule, mabibili po yan sa mga suking botika. And ang bahaging ito ay hatid din sa atin ng CDO Fantastic Young Pork Tocino. Ang Master Coco Jelly Juice, panlasang Pinoy po para sa masa. Ito po ang number 1 at original para sa masa. Ang Master Coco Jelly Juice na masarap, malasa at malinamnam. Available po itong lychee coco, manga flavor, guyabano flavor, and assorted flavor sa mga suking tindahan nationwide. And syempre, like niyo po ang kanilang Facebook page, Jellychan Manufacturing Corporation. Magbabalik po ang programang Wanted sa radyo. Philippine Standard Time, 2:37 po ng hapon. Ang Aksyon News Update ay hatid sa inyo ng Isuzu, your responsible partner. Radyo 5, 92.3 News FM, Balita, Aksyon, 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 News Update. Ang oras 2:38 ng hapon, narito ang balitang hatid ng Radyo 5. Sinimula na ng National Capital Region Police Office o NCRPO ang paghahanda para sa State of the Nation address ni Pangulong Rodrigo Duterte sa July 22. Sinabi ni NCRPO Director Major General Guillermo Eliazar na pupulungin niya ang iba't ibang grupo na nagbabalak magsagawa ng kilos protesta sa ika-4 na zona ng Pangulo. Kakausapin din ni Eliazar ang pro at anti-Duterte groups upang matiyak ang seguridad. Nilinaw ng general na wala silang planong pagbawalan ang anumang pagkilos at titiyakin lamang nila na maiwasan ang kaguluhan. Tiniyak pa ng NCRPO chief na hindi magbibitbit ng armas ang mga pulis at hindi magdadala ng shields at truncheons bilang pagpapakita ng goodwill. Hindi rin maglalagay ng container vans at barbed wire sa Batasan Road at Commonwealth Avenue sa araw ng SONA. 9,000 pulis ang ipakakalat sa SONA ng Pangulo. Philippine Standard Time, 2:39 ng hapon at yan ang balita. Ako si Cherry Baile ng Radyo 5 para sa 1PH. Kami ang boses ng pinagkakaisang Pilipinas. Aksyon, 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 News Update. Ang Aksyon News Update ay inihatid sa inyo ng Isuzu, your responsible partner. Heads up, Hero. 2 presentations, 5 meetings, and an annual report due tomorrow. Computer, initiate Project Chill. Embassy Whiskey deployed. Take a break from never-ending battles with Embassy Whiskey. Chill muna tayo. Drink responsibly.
Mga idol, parami ang gumagamit ng sabon na Fungi Antibac. Bakit kaya? Subok ng magandang epekto ng sabon na Fungi Antibac, mga idol. Di bali nang di nyo ako paniwalaan. Makikita naman ang ebidensya sa mga gumagamit ng antibacterial action na pumapatay ng germs at mikrobyo sa loob ng 24 oras. Sa pimples nyong paulit-ulit, idol, dahil sa maruming paligid, mag-Fungi Antibac na. Sa mga bumibiyahe sa traffic dyan na pinagpapawisan ng kilikili at paa, baka amoy bulok na kayo pagdating sa opisina. Mag-Fungi Antibac na. Ang sabon na Fungi Antibac ay lalo kong nirekomendang pang feminine wash. Araw-arawin ang paggamit ng Fungi Antibac na sabon para sa inaasam na kinis, linis at moisturized na skin. Kaya idol, huwag nang magpahuli. Maligo na. Mag-Fungi Antibac na. Basta Fungi, quality. Para sa inyong mga katanungan, tumawag o mag-text sa Fungi Hotline 0925-584-5999. Ang Fungi Antibac na sabon ay mabibili sa mga Mercury drugstores nationwide. Ang oras, 2:40. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Fungi Tawas. Ang Fungi Tawas ay mabibili sa lahat ng Mercury Drugstore. Kaibigan, alam niyo ba kung anong tawas? Ang tawas ay isang natural na deodorant na nakakawala ng bahaw sa kilikili at di nagdadarken ng underarms nyo at di nakakairita sa balat. Yung puti nyong damit, di na magmamantsa sa kilikili. Kaya subukan nyo ng magtawas. Pero di yung nakasanayang tawas na hugis bato. Ang tawas na bato, ginawang Fungi Tawas. Ulitin ko guys, ha? Fungi Tawas. May Fungi Tawas Spray, Fungi Tawas Roll-On, Fungi Tawas Powder, at Fungi Tawas Stick. Laging tandaan, Fungi Tawas, isulat niyo po sa papel ha, Fungi Tawas. Ito ay mabibili sa mga Mercury drugstores at supermarkets. Mag-Fungi Tawas na. Basta Fungi, quality. Para sa inyong mga katanungan, tumawag lang o mag-text sa Fungi Hotline 0925-584-5999. Mga idol, kabit dito, kabit doon. Problema na naman sa Makakati. Kumakalat ng issue ng mga Makakati. Kabit ng kabit. Kati ng kati. Ang mga fungi, kumakabit kasi sa balat nyo, mga idol. Kaya't ating aksyonan yan. Basta't kati-kati sa balat na dulot ng fungi, ifungisol mo, mahapding hadhad at eczema. Ifungisol mo, kumakalat na anan at buni. Ifungisol mo, mabahong alipunga. Ifungisol mo. Kaya wag na magdusa sa makating problema. Ifungisol mo. Basta pangontra sa kumakabit na fungi, fungisol ang solusyon. Ulitin ko ha, Fungisol. Fungisol, ang gamot na solusyon. Skin Cure Fungisol. Para sa inyong mga katanungan, tumawag o mag-text sa Fungisol Hotline 0925-584-5999. Ang Fungisol ay mabibili sa mga Mercury drugstores nationwide. Benzoic acid and salicylic acid is the generic name of Fungisol. If symptoms persist, consult your doctor. Doon sa mga may gustong marating lakas at proteksyon, magkabilangan, siksik yan ng B-Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. May sumabit pa na 700 mg ng vitamin C. Lalarga na! Ang kasta sa lakas at proteksyon ng Cobra Plus Vitamin C. Cobra Vitamin C, lakas at proteksyon. Mga tol, naghahanap ba kayo ng dagdag kita? May nakausap akong driver ng Grab. Aba, okay palang kita sa pagmamaneho. Ito pa, siya ang bahala kung anong oras siya bibiyahe. Pwedeng full-time o part-time. Hawak mo talagang oras mo dito. Nakakatuwa din kasi malinis at bago rin ang mga sasakyan sa Grab. Kaya sa mga nakikinig dyan ngayon, kung nagmamaneho kayo at naghahanap kayo ng dagdag kita, subukan nyo mag-Grab. Kaasenso mo ang Grab sa buhay. Ang oras, 2:43. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Fungi Tawas. Ang Fungi Tawas ay mabibili sa lahat ng Mercury Drugstore. Sister sanitary napkins give me confidence, comfort, fun, happiness, and love. I love my sister. Binatilyo pa lang ako noon. Madalas, naiipit, nasusugatan, nadadaganan na mas malaking kalaban. Saksi ang family rubbing alcohol na gawa ng Pagoda Philippines sa bawat sakit na tiniis ko. Pero dahil sa tiyaga at determinasyong magtagumpay, bumangon at lumaban. Kaya ito ako ngayon, isa na akong pamilyadong tao.
41 taon na ang kaagapay ng pamilyang Pilipino ang tanging produktong pinagkakatiwalaan ng mga kampyonato. Epektibong disinfectant panlaban sa mikrobyo na nagdadala ng sakit at pampaginawa pa. Mula noon hanggang ngayon, ang Family Rubbing Alcohol, gawa ng Pagoda Philippines, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Kahit kailan, walang iwanan kaibigan. Dose-dosena na ang niligawan, hanggang pag-ibig ay natagpuan. Mapakantsawan o iyakan, classic yan noon pa man. Ating samahan, isang Miguel Pilsen yan. Rafi Tulfo po, para sa mga kalalakihang edad 45 pataas for prostate health, Prostamen! Ang Prostamen na may sangkap na saw palmetto, L-arginine at zinc. Kaya pare ko, bukod sa healthy diet at regular exercise, ugaling uminom ng 2 kapsula ng Prostamen bago matulog. Prostamen! The natural dietary supplement for prostate health. Mabibili sa lahat ng kilalang butika. Mahalagang paalala, ang Prostamen ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Santon Plus Herbal Capsule. Darlene Masula po. Nasakit po yung aking tiyan. Doon sa ultrasound nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus na pwede sa mga bukol-bukol. Kaya uminom po ako. Ngayon, nawala po yung bukol ko. Mag Santon Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika. This is Maine Mendoza. Alam niyo ba, so many moms are getting young. Iba talaga pag forever young. Ang soft! I can't believe it! Di ko akalain na ang sarap pala. More and more moms are getting young. Pork Tocino! CDO Fantastic Young Pork Tocino. The country's top-selling tocino. Made from 100% young pork. No need to boil. Kaya tender. Delicious. The #1 choice for us. CDO Fantastic. Basta Tocino, forever young. Forever fantastic. Ang oras, 2:46. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Fungi Antibac. Basta Fungi, quality. Available in all Mercury drugstores. Mga idol, parami ang gumagamit ng sabon na Fungi Antibac. Bakit kaya? Subok ng magandang epekto ng sabon na Fungi Antibac, mga idol. Di bali nang di nyo ako paniwalaan. Makikita naman ang ebidensya sa mga gumagamit ng antibacterial action na pumapatay ng germs at mikrobyo sa loob ng 24 oras. Sa pimples nyong paulit-ulit, idol, dahil sa maruming paligid, mag-Fungi Antibac na. Sa mga bumibiyahe sa traffic dyan na pinagpapawisan ng kilikili at paa, baka amoy bulok na kayo pagdating sa opisina. Mag-Fungi Antibac na. Ang sabon na Fungi Antibac ay lalo kong nirekomendang pang feminine wash. Araw-arawin ang paggamit ng Fungi Antibac na sabon para sa inaasam na kinis, linis at moisturized na skin. Kaya idol, huwag nang magpahuli. Maligo na. Mag-Fungi Antibac na. Basta Fungi, quality. Para sa inyong mga katanungan, tumawag o mag-text sa Fungi Hotline 0925-584-5999. Ang Fungi Antibac na sabon ay mabibili sa mga butika at supermarkets nationwide. The Isuzu N-Series light-duty trucks, powerful, versatile, and ready to take your business to the next level. Equipped with environment-friendly Euro 4 engines to give you hauling power when you need it. The Isuzu N-Series comes in narrow and wide aerodynamic cabs and cabin improvements like power windows and door locks. So whether you have a small catering business or a small to medium construction company, there's an N-Series truck that's ready to take on the challenge. Visit Isuzu today for the N-Series lineup. Isuzu, your responsible partner. Ang oras, 2:48. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Fungi Tawas. Ang Fungi Tawas ay mabibili sa lahat ng Mercury Drugstore. Kaibigan, alam niyo ba kung anong tawas? Ang tawas ay isang natural na deodorant na nakakawala ng bahaw sa kilikili at di nagdadarkin ng underarms nyo at di nakakairita sa balat. Yung puti nyong damit, di na magmamantsa sa kilikili. Kaya subukan nyo nang magtawas. Pero di yung nakasanayang tawas na hugis bato. Ang tawas na bato, ginawang Fungi Tawas. Ulitin ko guys, ha? Fungi Tawas. May Fungi Tawas Spray, Fungi Tawas Roll-On, Fungi Tawas Powder, at Fungi Tawas Stick. Laging tandaan, Fungi Tawas. Isulat nyo po sa papel ha, Fungi Tawas. Ito ay mabibili sa mga Mercury drugstores at supermarkets. Mag-Fungi Tawas na. Basta Fungi, quality. Para sa inyong mga katanungan, tumawag lang o mag-text sa Fungi Hotline
0925-584-5999. Mga idol, kabit dito, kabit doon. Problema na naman sa Makakati. Kumakalat ng issue ng mga Makakati. Kabit ng kabit. Kati ng kati. Ang mga fungi, kumakabit kasi sa balat nyo, mga idol. Kaya't ating aksyonan yan. Basta't kati-kati sa balat na dulot ng fungi, i-fungisol mo, mahapding hadhad at eczema. I-fungisol mo, kumakalat na anan at buni. I-fungisol mo, mabahong alipunga. I-fungisol mo. Kaya huwag na magdusa sa makating problema. I-fungisol mo. Basta pangontra sa kumakabit na fungi, fungisol ang solusyon. Ulitin ko ha, Fungisol. Fungisol ang gamot na solusyon. Skin Cure Fungisol. Para sa inyong mga katanungan, tumawag o mag-text sa Fungisol Hotline 0925-584-5999. Ang Fungisol ay mabibili sa mga Mercury drugstores nationwide. Benzoic acid and salicylic acid is the generic name of Fungisol. If symptoms persist, consult your doctor. Inaamin ko na may mga bagay na mabilis nagpapagalit sa akin. Madali akong magalit sa mga taong mapangapi at mapangabuso. Pero lingid sa inyong kalaman, mabilis din ako magalit kapag may amoy ang kotse na aking sinasakyan. Dahil dito, palagi kong sinisigurong mayroong Pagoda Air Freshener ang aking sasakyan. Tanging Pagoda Air Freshener lamang ang aking pinagkakatiwalaan pagdating sa pagpapabango ng aking sasakyan para kahit nasa gitna ng gitgitan at bohol-bohol na traffic, ulo ko ay palaging kalmado. Ginagamit ko rin ang Pagoda Air Freshener sa aking banyo, kwarto, opisina at aparador upang maging kaaya-aya ang aking kapaligiran. At pagdating sa presyo, di ako agrabyado dahil mas mura ito at di kalidad pa kumpara sa ibang mga brand. Ang mga scents ng Pagoda Air Freshener na strawberry, apple, lemon, orange, lime at pine ay mabibili sa mga Mercury drugstores at sa inyong mga kilalang suking tindahan at supermarket. Wanted sa radyo. Sa Radyo 5, 92.3 News FM. Wanted sa radyo. Okay, we're back sa Wanted sa Radyo, ang gagampi ng mga inaapiin. Paalala ko lamang po, pang ilang beses na po ito, na wag po kayo maglalagay ng inyong mga complaint sa sa comment section po ng aming Facebook Live. Okay, paulit-ulit po naming paalala yan dahil marami pong staff, marami po ang nagpapanggap po na staff po ni Idol Raffy Tulfo. Okay. Kanina, nag-iyakan na naman. Nag-iyakan si May, si Leslie, si Angie, naiyak sila. Doon sa mga sinabi ng lalaki, doon sa girl. Kinakarga niya pala. Kapag... Yung pag naglalambingan sila, tapos sinusuklayan niya. Tapos, yung tenga, nililinis niya. Nilalagyan niya ng ribbon. Nilalagyan niya ng bimpo sa likod. Maalaga. Minamasahe niya. Doon lumaglag yung luha nitong mga staff natin. Buti pa si ate kayang buhat. Ang mali lang talaga ni lalaki kasi ganun pala niya kamahal. Bini-baby niya pala rito. Ba't niya payagan kasing pumunta ng Japan? Yun eh. Siguro baka sa pagmamahal din niya, hindi niya matanggihan. Palagay ko yun yung dahilan. Hindi niya kayang tanggihan. Pero yun, sa mga kalalakihan, mas makabubuti kung kayo ang nagtatrabaho, hindi yung misis nyo o girlfriend nyo, live-in partner nyo ang tatrabaho para sa pamilya ninyo. Tama. Lalo na dun sa mga, sorry to wala akong pinapatamaan, pero marami sa inyo dyan, yung mga babae nandun sa Kuwait, sa Jeddah, Saudi Arabia, nagtatrabaho bilang DH, ginugutom, minamaltrato ng kanilang mga amo, and yet yung mga mister nila andito hayahay. Pahiga-higa. Pahiga-higa, pasasabong-sabong, sugal, inom, babae. Samantalang ang kanilang asawa doon, nagpapakandahirap, parang mga kalabaw. Sila mister dito, sila lalaki, nagpapakasaya, na akala mo wala nang bukas. Yun eh. Dapat, mga lalaki ang nagtatrabaho sa ibang bansa. Pero, bakit meron pa talaga mga lalaki na titiis yung kanilang misis ang pinapadala na sa abroad para maging kasambahay? Hindi ko maintindihan. Okay.
Okay, Idol, sa ating susunod na sumbong at aksyon, si Rolly Adlawon. Representative siya, Idol. Okay, hingi niya ng tulong ang kanyang pinsan na nasa ibang bansa na makausap ang dati nitong kinakasama. Tungkol daw po, Idol, sa motor na binili niya at perang pinapadala niya para sa di umano'y future daw po nila. Gusto niya mabawi daw po yung pinapadala niyang naipon. Si Rosalie Adlawon ang pinsan niyo po na nasa Kuwait, Opo. Sir Rolly. Salamat po, sir, sa pagpunta rito. Ano? Maraming salamat din po, Idol. Salamat po. Ang ating reklamo po, sir, ni pinsan nyo, si Sir Jones Atico. Opo. Ayan, si Ma'am Rosalie, nasa telepono na. Ma'am Rosalie, all the way from Kuwait, magandang hapon po, Ma'am Rosalie. Ay, good afternoon, sir. Sir Tolfo, good afternoon. Opo, umaga po dyan, ano, madam? Yes, sir, ano na, sir? 1 o'clock na dito. Ay, no, 12 o'clock na dito. 12 na, o sige po. 9. Oh, no, 9 pala. Sorry. 9. Sige, 9 o'clock na umaga. Ma'am, si Jones Atico, nakikinig na po sa kabilang linya. Gusto niyo pong kausapin. Jones? Yes, sir. Jones? Opo. Sige, Jones, makinig kami. Sabihin sa inyo si Ma'am Rosalie. Sige po, madam, go ahead. Okay, sir. John, bakit mo ako ginaganito? Bakit? Sinabi ko sa'yo, makinig ka muna sa akin. Sinabi ko sa'yo, napupunta ako sa Kuwait, mga ibang bansa, bahala at mahirap at naranasan ko na sa Saudi ang hirap kasi may plano kayo sa buhay. Bakit ganyan ang ginagawa mo sa akin? Puro bintang mo sa akin, puro bintang na may ginagawa ako dito. Yun pala ang resulta, ikaw pala ang may ginagawa dyan. May ebidensya akong daming nakikita sa'yo, huwag kang magsinungaling. Mamatay-matay na ako dito sa consummation secret. Tapos ginaganyan mo ako? Nakikita mo yung pinapasa ko mga picture na hospital ako. Wala kang pakialam sa akin. Sinasabi mo pa sa akin, mamatay ka dyan. Wala akong pakialam. Kasi nandito ako sa Pilipinas. Nandyan ka, bahala ka sa buhay mo. Ganun ba ang pagmamahal mo sa akin na noong nag-ano ka sa akin, nagligaw-ligaw ka sa akin, umiyak-iyak ka pa, mamahalin kita, itry ko lang, subukan ko lang na mamahalin kita, mamahalin mo ako ng tunay, kasi niloloko ka, o tapos ganun ka. Puro pangako mo sa akin na wala kang problema sa buhay. Yun palang resulta. Ang dami mong problema sa buhay mo. Sinira mo pa yung mga pamilya ko, kinakasama ko, mga anak ko. Nang dahil sa'yo, inaano ko lahat kung anong kailangan mo sa akin, binibigay ko sa'yo, tapos yan ang ginagawa mo sa akin. At saka ilang bisis ako sana magpapatulpo. Pero pinagbigyan kita ng panahon. Nung nalalaman ko na may babae ka, na may anak kayo, pinapatawad kita. Sabi ko, sige, tanggapin ko. Alam ko na kung ang lalaki makapagpaanak sa ibang babae, magsuporta ka. Oo, pumayag ako. Sabi ko sa'yo, ipasa mo ang pira or ang resibo na ipapadala mong suporta doon sa anak mo. Hindi mo pinapasa sa akin. Anong sabi mo? Wala akong pakialam kung hindi ko ipasa. Wala akong pakialam kung hindi ko ipasa sa'yo yung password ng account ko. Bahala ka sa buhay mo dyan. Okay, ma'am, makasingit. Ma'am Rosalie, okay, sinabi mo sa aming research na kayo raw po ay gustong bawiin na lang yung mga perang na ibigay nyo kay Jones. Total, lokohan din lang nangyari. Tama? Yes, sir. Yun Ano po yung mga papawiin nyo po, ma'am? Ano po yun? Lahat ng mga gamit kong napundar, kami ang nagsasama. Tulad Yun na ano ang po? Yung video kihan, yung TV, lahat. Motor. Meron pa atang motorsiklo, ano? Motor po. Isa lang biruan yan, souvenir ko yan. Nag-Saudi ako. Grabing hirap ko sa Saudi. Minaltrato pa ako ng amo ko. Kaya hindi pwedeng mawala yan sa akin. Magkano pera po, ma'am, ang naibigay nyo rito kay Atico? Andiyan naman po sa total, 70 mahigit. Magkano po? 76 po, Idol. 76,000? Opo. Hindi pa kasama yung mga motor dito, yung mga TV? Hindi pa po. Nandito pong lahat ng ebidensya nga na mga OFW. Sir Jones. Yes, sir. Sir, pakisoli na lang po. Pakisoli na lang po itong mga sinasabi ni ma'am na mga naibigay sa'yo para naman matapos na itong Nandito lang problema. po, sir, ang resibo. Sir, yung aking mga pinagbili, sir, isa ko po yan, sir. Hulugan ko po yan, sir. Yung motorsiklo, hulugan? Nandyan po, Idol. Sir, may mga ebidensya rito, sir, mga pinadala si ma'am. Opo, yung pira po yan, sir, yan po pinabili na sa akin, pinagbayad ko po sa bahay yan.
O di ibenta mo, Pero yung motor- sir, di yung bahay na yun, ibenta mo para makabayad ka kay ma'am. Hindi po, yun ang inuupa ko po dito. Upa? Opo. Nasa Yun una, ang pinagrenta ko. teka muna, una, nasaan na yung motor ni ma'am? Nasaan na? Hindi po sa kanya yan, sir. Hindi sa kanya? Opo, ang pangalan ng buhay na ng motor po, si Cherry Santa Maria Murillo. Miss Rosalie, nakapangalan daw po sa ibang tao yung motorsiklo na sinasabi nyo? Tika sir, makinig po. Makinig po kayo sir ha, isa-isa ko. Sige po. Yung motor na yan, nandun ako sa Saudi, wala akong mauutusan kasi mga anak ko, mga dalaga pa, maano pa yung edad, underage pa. Ngayon, pinapabili ko sa kaibigan ko si Bibing Santa Maria. Pinapabili ko sa kanila, yun ang service ng mga anak ko pag napasok sa school. Yun ang totoo. Ngayon, nung umuwi ko, 2017, umuwi ako sa Pinas, kami na niyang June na yan, kinukuha ko ni Bibing yung car, tapos sinabi ko kay Bibing, ang nito, expire na ba? Expire ng, yung lisensya niya or ano bang expire dyan? So sabi ko, Bing, pipirmahan mo na, kumbaga, nabinta tong motor dito sa kinakasama ko. Sabi ko sa kanya, pinipirmahan ni Bibing para na, kung mahuli-huli man siya sa highway, hindi na siya magka-problema kasi kumbaga binili niya doon kay Bibing. Ganon ang pagkaano ng kwento. Tapos ngayon, nagtitiwala ako sa kanya, kaya nakapangalan sa kanya lahat yan. Ngayon pala, may pakay pala siya sa akin. Ngayon pala... Teka lang, sasagutin ko muna yan. Yung motor, binta mo sa akin ng 15,000. Saan mo inaano ang 15,000 nung nagpirmahan tayo ni Bibing? Saan mo nilagay ang 15,000 kapal ng mukha mo? O, pinadala ko sa'yo sa employer, Altera. Paano, kung hindi ko binili to, ang motor na to, bakit napunta sa akin to? Siyempre mapunta sa iyo kasi pinag-anuhan na kita. Binagbigyan kita ng authorized na ikaw ang maghawak ng motor kasi may masakyan ka papunta sa work mo. Sinungaling ka, John. Nasaan yung pirong binigay ko sa'yo? Ano? Nasaan yung pirong binigay ko sa'yo? Pinagbilihan ko ng motor. Jones, kung tutuusin, aaminin ko, yung 7,000 lang binigay mo sa akin, bakit 15,000 sinabi mo? Sige nga. 7,000 ang binigay. 7,000 ang binigay ko. Ay, pag-rehistro sa motor. Ako nag-rehistro dyan. Bakit nagrehistro ka sa motor? Akin yung pira. Mayroon din akong pira. Hindi pira mo. Yan ang hirap sa'yo. Ayaw ang aminin. Aminin mo na. Ang motor binili ko sa'yo. Nakapangalan sa akin. Ha? Wala ka na pangalan dito. Yung TV hulugan yan. Sa home credit. Pangalan yan. Pangalan mo. Yung TV, pangalan mo. Yung pangalan mo. Pabili kita ang pira ko. Pinapadala. Makinig ka mo. Makinig ka. Yan ang pinagbili ko ng video, okay? Sandali po. Ako muna. Rosalie, no, nagpapadala ka ng pera sa kanya, para saan yung mga pera na pagkakaintindi ninyo na ipinapadala nyo sa kanya? Opo. Ma'am, pakisagot lang ma'am para mapeksi tayo. Okay. Ganito kasi, sir, ang sabi niya, magpapadala ka ng pera kasi may daming ATM dito sa kasamahan ko. Parang anuhin daw niya yung sangla, tanggapin niya. Ano pa, para saan po saan yung pera pinapadala nyo? Pagkakaintindi nyo, yung pera pinapadala nyo ay para sa? Para nga sa future namin, para magtubo yun. Ganon. Okay, good. Stop. Sir Jones, pwede kang kasuhan ng estafa. Kasi nga po, yung mga pera ipinapadala ni Mrs. at may mga ebidensya siya rito, it was intended for your future. Kaso po sir, winaldas nyo at pinambabae nyo, doon pa lang sir, pwede ka ng kasuhan ng estafa. Ma'am, sandali po, makinig ka sir. Ma'am Rosalie, bigyan nyo po ng special power of attorney, ito pong si Sir Rolly, itong pong pinsan nyo. Pumunta ko kayo sa pinakamalapit na embada dyan sa Kuwait. Ilagay nyo pong pangalan ni Sir Rolly na siya mag-representative nyo sa korte. Kasuhan po natin itong si Jones. Excuse me. Ano po? Kailan ho kayo makakapagpadala po ng special power of attorney? Magpapaalam muna ako sa employer ko mamaya. Sige po. Agad-agad ma'am, pumunta kayo sa sa embahada diyan. Pag natanggap na po ni Sir Rolly yung special power of attorney,
Kami na po ang bahala, gagawa ng paraan at kung kinakailangan, bigyan kita ng abogado, sampahan natin ang kaso itong si Jones. Yes, sir. Thank you, sir. Dahil po sa ginagawang panluloko sa inyo. Maraming salamat din, Yes, Idol. sir. Maraming salamat. Sir Jones, Yes, sir. sasampahan po namin kayo ng kaso, tutulungan po namin itong si Ma'am Rosalie. Nakikita ko po, talagang niloko mo na to, ginago mo itong si Rosalie. Sige po, sige po. Okay? Ganun na lamang Wala po. akong magawa kung yan ang gusto niyo mangyari. Saan po kayo nagtatrabaho, Sir Jones? Sa company po ng Asia Pro, MDC po. Ano po? Sa MDC po. FBC, saan po yan? MDC company po. Subcon po kami ng Asia Pro. Ano po? Asia? Asia Pro. Sulat mo, Asia Pro. Saan po Opo, located yan? Sa Kapitolyo po ng Pasig. Kapitol yung Pasig. Ipatatanggal kita dyan. Partida yan, ha? Patatanggal kita sa Asia Pro, didimanda ka pa ni Ma'am Rosalie. Bakit po? Hindi naman po yan ang asawa Hindi, ko. maski na, kasi nanloko ka eh. Nanloko ka ng babae, nanloko ka ng OFW eh. Ipatatanggal kita, watch me. Maganda ka na, sir. Tatawagan ko lahat ng mga, bubulabugin ko lahat ng mga opisyal dyan sa Pasig para ikaw ay masibak. Dahil ayoko na isang kapitolyo ng Pasig na para ikaw masibak. Sa lahat ng ayoko, may nilulokong babae rito, lalo pat OFW. Para hindi ka pagparisan. Sir, hindi ko naman po siya niloko, sir. Paano ko po siya niloko? Sir, kunartahan mo na siya ng kunartahan, tapos later on, ng babae ka. Yes. Ipinagpalit mo siya sa iba. Panluloko yun, sir. Wala po akong babae dito, sir eh. Nandito lang po ako sa apartment na inupahan. Isampal ko kaya sa mukha mo itong litraton dito. Iyan po nga po, sir. Yun ang ko daw. Ito na nabuntisan ko. Kaya nga sir, nakahiga ka dito sa kama, tapos itong babae nakahiga sa dibdib mo. Tapos ngayon, yung mga perang pinapadala ng OFW natin, na si Ma'am Rosalie, ginagastos mo, pansuporta sa babaeng ito. Hindi po. Ang kapal na mukha mo, sir. Nakaka-high blood ka. Hindi po totoo yan, sir. Hindi ako papayag na mayroong isang OFW na loloko. Hindi pwede. Wala pong problema, sir. Kung ano yan ang desisyon niya, sir. Yung po ang desisyon niya at ang desisyon ko po, pasisibak kita sa Kapitolyo ng Pasig. Okay, sir? Okay po, okay po. Sige, magandang hapon sa iyo. Ma'am Rosalie, agad-agad padala niyo po yung inyo pong special power of attorney. And then, Odette, halika rito. May, halika rito. Tawagan mo yung Kapitolyo ng Pasig. Halika rito. Upo ka rito. Kunin mo yung kung sino yung in charge sa Asia Pro. Alright? Then, base sa information sheet na ipapile ni Ma'am Rosalie, ipo-forward natin doon sa kumpanya at saka sa Pasig, Kapitolyo, para masibak tong ungas na ito. Okay? Sige po. Sir, ito na naman, sir. Hintayin namin. Pag dumating na po yung special power of attorney, pag naisampa na po yung kaso sa korte, doon pala natin siya papasibak. Sige kasi po. meron na tayong kaso na ipinay. Maraming po salamat at po sa iyo. kukonsulta natin sa abogado Salamat kung ano yung po. pwede maipatong-patong natin kaso. Sige po. Sa Maraming kawalang yan salamat. itong ungas na ito. Okay? Opo. Sige, sir. Thank you po. Ma'am Rosalie, Yes, sir. Yes, sir. bilis-bilisan niyo po, ma'am, yung special power of attorney. Padala niyo agad dito. Okay, ma'am? Sige po, sir. Magandang hapon Thank po, you, ma'am. thank you, sir. Thank Opo, ma'am. you. Thank you, sir. Thank you. Opo, ma'am. Wala anuman po, ma'am. Sa iyo, Mr. Atiko, good luck na lang sa iyo. Okay? Sige. Break tayo. Okay po. Sige po, sa kabila po. Eto po. Okay, sa mga nais pong magsumbong muli o magreklamo, pwede po kayo magpadala ng inyong representative dito po sa aming tanggapan sa TV5 Media Center, Reliance Corner, Sheridan Street, Mandaluyong City. And bago ang lahat, syempre happy viewing po kay Tita Jen and Tito Jojo Limpiada, and syempre kay Kevin Limpiada and Lea Bongabong, and hello po kay Tito Henry and Tita Amor Carlos, syempre sa aking best friend na si Pam Carlos, and happy birthday po kay Jill Ann Sabado and Mina Karaan, and hello po sa Charlie's Angels and Charlie's Burger. Galing po yan sa aming staff na si Ruby Manligis. Hello po Miss Flory Gagarin, Lourdes Carlson ng Finland, and Roma Vinluan and Ramna Vinluan, Beth Ishizuki ng Japan and Jessa Balionado, and Lori Jane Valdez Jimenez ng Australia, and hello po sa Enviro VAC, Bangayan and Butay family, Castro family, Mariales family, Papuguan family, and hello po kay Miss Faye Milian and from Charita Rapadas ng Italy, and hello po kay Mr. Eliazar de Meher ng South Korea. Pinapaalala po ng inyong misis na mahal daw po niya kayo and mag-ingat daw po kayo palagi. And hello po
Happy birthday po kay Irene Nilias. Galing po kay Hazel Capilio and Arlene Suasido ng Hong Kong, and belated happy birthday po kay Sir Archie Sapanta. Magbabalik po ang programang Wanted sa Radyo, and pahabol ko lamang po, nakikinig po ngayon sa Abu Dhabi si Noemi Traigo, Jessica Galiopa, Eileen Franco, and Alna Franco. Mga avid viewers po ng Wanted sa Radyo. Magbabalik po ang programang Wanted sa Radyo. Philippine Standard Time 3:09 po ng hapon. Samantala, ang bahaging ito ay atid sa atin ng Master Coco Jolly Juice, panlasang Pinoy para sa masa. Ito po ang number 1 at original para sa masa. Ang Master Coco Jolly Juice na masarap, malasa at malinamnam. Available po itong lychee coco, manga flavor, guyabano flavor, and assorted flavors sa mga suking tindahan nationwide. Like nyo rin po ang kanilang Facebook page, Jelly Charm Manufacturing Corporation. And ang bahaging ito ay atid sa atin ng Pagoda Air Freshener, ang paboritong air freshener ng bayan, Pagoda 1-minute keratin with argan oil. JNT Plastic, where ang paborito mong plastic sumubaybay. Sa JNT Plastic, where Facebook para sa exciting contest, promos, and sa mga bagong produkto. Wensha Spa Center with Eat All You Can Buffet, shabu-shabu and drinks. At ipinapaalam po ng mga Wensha Spa Center na ang lihiti mo lamang po na Wensha ay Wensha Pasay and Wensha Timog. For inquiries, tumawag na po kayo sa 375-1399. Gusto mo ba ng freebies kapag bumili ka ng phone? Yung freebies na di lang isa kundi 20 mahigit pa. Dito sa Cellboy, ikaw ang bida dahil sa bawat pagbili mo ng cellphone, may 20 mahigit na freebies ka pa. Ano pang hinihintay mo? Lusob na sa pinakamalapit na Cellboy branches sa inyong lugar. And ang bahaging ito ay atidin sa atin ng Sister Sanitary Napkin and Panty Liner. Mula po yan sa Megasoft Hygienic Products Incorporated. I love my sisters. And sawa ka na ba sa inyong dipindot na cellphone? Gusto po ng Cherry Mobile na mapadali at mapasaya ang inyong pang-araw-araw na buhay, kaya't inihahandog po ng Cherry Mobile itong Desire R6 Lite, Omega Icon Lite 2 at Flare A2 Lite. Ito po ay powered ng pinaka-latest na Android Oreo Go edition with 1.3 GHz quad-core, 5-inch TrueView 18:9 display na siguradong makakapagpa-level up po ng inyong karanasan mula sa basic phone. Sa halagang 2,499, maaari nyo na pong ma-access ito pong Facebook, Messenger, YouTube, at marami pang iba na magagamit mo lamang gamit ang bagong smartphone. Ano pang hinihintay mo? Punta na sa pinakamalapit na na Cherry Mobile concept stores and kiosks near you at bumili na ng Cherry Mobile, Desire R6 Lite, Omega Icon Lite 2 at Flare A2 Lite sa awat kayang halaga. And anong petro na, nasa traffic ka pa rin ba? Ubus na ang pasensya, ubus pa ang gasolina. Mag-move on na tayo, tara na sa Clean Fuel dahil dito may forever. Forever na mura, forever quality pa. Sigurado ka sa high quality Euro 4 diesel, Clean 91 and Premium 95 octane gasoline. Panalo ka sa Clean Fuel dahil dito garantisado po na ang produkto, mahusay pa ang serbisyo. Kaya tara na, mag-move on na tayo sa Clean Fuel. Lumipat na tayo, Clean Fuel, quality fuel for less. At syempre, hindi natin pwedeng kalimutan, Cesar Lino. Maraming salamat sa aming hair and makeup stylist, Cesar Lino. And ang programang ito ay atidin sa atin ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito po ay may taglay na antioxidant and anti-tumor properties na tumutulong pong maiwasang tubuan ng bukol ang ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule, mabibili po yan sa mga suking botika. Magbabalik po ang programang Wanted sa Radyo, Philippine Standard Time, 3:12 na po ng hapon. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Fungi Antibac. Basta Fungi, quality. Available in all Mercury drugstores. Radyo 5, 92.3 News FM, Balita, Aksyon, 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 News. The Isuzu N-Series light-duty trucks, powerful, versatile, and ready to take your business to the next level. Equipped with environment-friendly Euro 4 engines to give you hauling power when you need it. The Isuzu N-Series comes in narrow and wide aerodynamic cabs and cabin improvements like power windows and door locks. So whether you have a small catering business or a small to medium construction company, there's an N-Series truck that's ready to take on the challenge. Visit Isuzu today for the N-Series lineup. Isuzu, your responsible partner. Mga idol, parami ang gumagamit ng sabon na Fungi Antibac. Bakit kaya? Subok ng magandang epekto ng sabon na Fungi Antibac, mga idol. Di bali nang di nyo ako paniwalaan. Makikita naman ang ebidensya sa mga gumagamit ng antibacterial action na pumapatay ng germs at mikrobyo sa loob ng 24 oras. Sa pimples nyong paulit-ulit, idol, dahil sa maruming paligid, mag-Fungi Antibac na. Sa mga bumibiyahe sa traffic dyan na pinagpapawisan ng kilikili at paa, baka amoy bulok na kayo pagdating sa opisina. Mag-Fungi Antibac na. Ang sabon na Fungi Antibac ay lalo kong nirekomendang pang feminine wash. Araw-araw
Pasilawin ang paggamit ng Fungi Antibac na sabon para sa inaasam na kinis, linis at moisturized na skin. Kaya idol, huwag nang magpahuli. Maligo na. Mag-Fungi Antibac na. Basta Fungi, quality. Para sa inyong mga katanungan, tumawag o mag-text sa Fungi Hotline 0925-584-5999. Ang Fungi Antibac na sabon ay mabibili sa mga butika at supermarkets nationwide. Radyo 5, 92.3 News FM, Balita, Aksyon, 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 News Update. Ang oras 3:14 ng hapon, narito ang balitang hatid ng Radyo 5. Isinailalim na sa prophylaxis ang pamilya ng 4 na taong gulang na bata na hinihinalang namatay sa meningococcemia sa Negros Occidental. Sabado nung itakbo sa ospital ang bata sa Regional Hospital matapos siyang kakitaan ng mga sintomas ng meningococcemia na ubo, lagnat, rashes at pagsakit ng kalamnan. Ayon kay Dr. Grace Tan, Head ng Environment and Sanitation ng Bacolod City Health Office, hinihintay pa nila ang resulta ng skin scraping test upang makumpirma ang ikinamatay ng biktima. Ang meningococcemia ay respiratory disease na nakakaapekto sa kidney at maaaring ikamatay ng tatamaan ng virus. Philippine Standard Time, 3:15 ng hapon at yan ang balita. Ako si Cherry Baile ng Radyo 5 para sa 1PH. Kami ang boses ng pinagkakaisang Pilipinas. Aksyon, 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 News Update. Ang mga mata at tenga ng Radyo 5 nag-uulat ukol sa daloy ng trapiko. Ang Radyo 5 Taxi Squad Traffic Report. Ayon kay Taxi Squad member Glenn Cancela, green and go ang lagay ng trapiko sa kahabaan ng Magallanes Skyway at tuloy-tuloy ang mga ito hanggang Doña Soledad Avenue Extension sa parehong direksyon. Samantala, ayon kay Taxi Squad member Victor Harina, maluwag at maayos ang sitwasyon ng trapiko sa McKinley Road mula EDSA hanggang makapasok ng Bonifacio Global City sa magkabilang lane. Maraming salamat sa ating Taxi Squad members Glenn Cancela at Victor Harina para sa kanilang ulat trapiko ngayong hapon. Ang Taxi Squad Traffic Report sa Radyo 5, 92.3 News FM. Ang oras, 3:16. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Fungi Tawas. Ang Fungi Tawas ay mabibili sa lahat ng Mercury Drugstore. Kaibigan, alam niyo ba kung anong tawas? Ang tawas ay isang natural na deodorant na nakakawala ng bahaw sa kilikili at di nagdadarken ng underarms nyo at di nakakairita sa balat. Yung puti nyong damit, di na magmamantsa sa kilikili. Kaya subukan nyo ng magtawas. Pero di yung nakasanayang tawas na hugis bato. Ang tawas na bato, ginawang Fungi Tawas. Ulitin ko guys, ha? Fungi Tawas. May Fungi Tawas Spray, Fungi Tawas Roll-On, Fungi Tawas Powder, at Fungi Tawas Stick. Laging tandaan, Fungi Tawas. Isulat niyo po sa papel ha, Fungi Tawas. Ito ay mabibili sa mga Mercury Drugstores at supermarkets. Mag-Fungi Tawas na. Basta Fungi, quality. Para sa inyong mga katanungan, tumawag lang o mag-text sa Fungi Hotline 0925-584-5999. Binatilyo pa lang ako noon. Madalas, naiipit, nasusugatan, natadaganan na mas malaking kalaban. Saksi ang family rubbing alcohol na gawa ng Pagoda Philippines sa bawat sakit na tiniis ko. Pero dahil sa tiyaga at determinasyong magtagumpay, bumangon at lumaban. Kaya ito ako ngayon, isa na akong pamilyadong tao. 41 taon na ang kaagapay ng pamilyang Pilipino, ang tanging produktong pinagkakatiwalaan ng mga kampyonato. Epektibong disinfectant, panlaban sa mikrobyo na nagdadala ng sakit at pampaginawa pa. Mula noon hanggang ngayon, ang family rubbing alcohol, gawa ng Pagoda Philippines, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Mga tol, naghahanap ba kayo ng dagdag kita? May nakausap akong driver ng Grab. Aba, okay palang kita sa pagmamaneho. Ito pa, siya ang bahala kung anong oras siya bibiyahe. Pwedeng full-time o part-time. Hawak mo talagang oras mo dito. Nakakatuwa din kasi, malinis at bago rin ang mga sasakyan sa Grab. Kaya sa mga nakikinig dyan ngayon, kung nagmamaneho kayo at naghahanap kayo ng dagdag kita, subukan nyo mag-Grab. Kaasenso mo ang Grab sa buhay. Tough Mama! Basta home and kitchen appliances. Tough Mama! Magaan ang buhay with Tough Mama. Tough Mama! Masayang pamilya with Tough Mama. Tough Mama! Nobody's tough like Mama.
Inaamin ko na may mga bagay na mabilis nagpapagalit sa akin. Madali ako magalit sa mga taong mapangapi at mapangabuso. Pero lingid sa inyong kalaman, mabilis din ako magalit kapag may amoy ang kotse na aking sinasakyan. Dahil dito, palagi kong sinisigurong mayroong Pagoda Air Freshener ang aking sasakyan. Tanging Pagoda Air Freshener lamang ang aking pinagkakatiwalaan pagdating sa pagpapabango ng aking sasakyan para kahit nasa gitna ng gitgitan at bohol-bohol na traffic, ulo ko ay palaging kalmado. Ginagamit ko rin ang Pagoda Air Freshener sa aking banyo, kwarto, opisina at aparador upang maging kaaya-aya ang aking kapaligiran. At pagdating sa presyo, di ako agrabyado dahil mas mura ito at di kalidad pa kumpara sa ibang mga brand. Ang mga scents ng Pagoda Air Freshener na strawberry, apple, lemon, orange, lime at pine ay mabibili sa mga Mercury drugstores at sa inyong mga kilalang suking tindahan at supermarket. Mga idol, kabit dito, kabit doon. Problema na naman sa Makakati. Kumakalat ng issue ng mga Makakati. Kabit ng kabit. Kati ng kati. Ang mga fungi, kumakabit kasi sa balat nyo, mga idol. Kaya't ating aksyonan yan. Basta't kati-kati sa balat na dulot ng fungi, i-fungisol mo, mahapding hadhad at eczema. I-fungisol mo, kumakalat na anan at buni. I-fungisol mo, mabahong alimpunga. I-fungisol mo. Kaya huwag na magdusa sa makating problema. I-fungisol mo. Basta pangontra sa kumakabit na fungi, fungisol ang solusyon. Ulitin ko ha, Fungisol. Fungisol, ang gamot na solusyon. Skin Cure Fungisol. Para sa inyong mga katanungan, tumawag o mag-text sa Fungisol Hotline 0925-584-5999. Ang Fungisol ay mabibili sa mga Mercury drugstores nationwide. Benzoic acid and salicylic acid is the generic name of Fungisol. If symptoms persist, consult your doctor. Ang oras, 3:21. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Fungi Antibac. Basta Fungi, quality. Available in all Mercury drugstores. Tayo'y mga Pinoy, lumaki sa Zesto. Kay tagal nating kasama sa sarap at saya. Zesto kahit saan, Zesto kailanman. Tayo'y Pinoy, ikaw ako, lumaki sa Zesto. Anumang okasyon kasama ang Zesto. Pinoy ang timpla, siksik sa vitamina. Zesto, timplang Pinoy, gawang Pinoy. Zesto, timplang Pinoy, gawang Pinoy. Ang oras, 3:22. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Fungi Tawas. Ang Fungi Tawas ay mabibili sa lahat ng Mercury Drugstore. Wanted sa radyo, sa Radyo 5, 92.3 News FM. Wanted sa radyo. Okay, we're back sa Wanted sa Radyo, ang kakampi ng mga inaapi. And paalala ko lamang po muli, mag-subscribe na po kayo sa YouTube channel po ni Idol Rafi. Meron na po itong 4.9 million subscribers. Gawin na po natin itong 5 million. Okay, mag-subscribe na po kayo para hindi nyo po ma-miss yung mga latest videos po ni Idol Rafi. Idol. Sorry. Okay po. And syempre like na rin po kayo sa Facebook channel po, Facebook page ni Idol Rafi, Rafi Tulfo in Action, Facebook page. Nais ko lang palang batiin. Ito, si Tatay Alejandro Calimon. A birthday niya ngayon, 59th birthday. Si Alejandro Calimon, Tatay Alejandro Calimon. Father siya ng ating magaling na reporter ng TV5, si Jen Calimon. Happy birthday! Okay, Idol, sa ating sulian po ng bayan, may Nandali lang, Klein, halika rito. Halika rito. Tabi. Dito. Kita niyo si Klein. Ayan, ha? Tingnan niyo na mabuti. Medyo zoom in mo ng konti si Klein. Ayan, direct. Zoom in mo ng konti. Zoom in si Klein ng konti. Zoom in. Yan, maputi yan si Klein. Gusto niyo pumuti ng parang ganon. Ang katapat niyan, oxy white. Ayan. Hindi siya nag-oxy white, pero kung gusto niyo maging katulad ng kutis ni Klein, simputi niyan, oxy white ang dapat inumin nyo. Garantisado to, subok na ito. Ganda, ayan, tinan mo, kinis, oxy white. Kung uminom pa nito, luspad ka na kung sa Bisaya. Hindi mo na kailangan kasi maputi. Pero kung gusto ma-maintain para yung mga peklat-peklat, wala naman peklat. Wala po, makinis. Wala ba tong cellulite? Wala. Wala po. Pero kung sakaling dumating yung time, parang katulad ka na ni Shari, kailangan mo na ito. Okay.
Oxy White. Ayan. Okay, sige. Thank you, Clay. Ba't ka tumawa? Okay. Sige, soli ng bayan Okay, tayo. Idol, sa ating solian po ng bayan, may nagsoli po ng wallet na naglalaman po ng 7,187. Wow. Ang nagsoli po, Idol, ay si Mr. Ermi Mansiba. Yung ating bayani. Mansiba, isa pong UV Express driver na may plate number po na ACZ3199. Ang ruta po niyan ay Pasig Mega Mall at ang may-ari niyan, Idol, ay si Ms. Rochelle Gatapia, isa pong factory worker. Ayun, bigyan natin kay Ma'am Rochelle. Ma'am, pakibilang na po yung pera. Para masiguro kompleto. Okay. Malaking pera yan. Sir Ermi, naiwan yan sa loob ng Hindi, sasakyan. Sir Idol, galing ako sa baba sa Pasig. Yes, sir. Pumunta ako ng pakyat ako. Yung pumunta ko ng slot doon sa terminal namin sa Robinsons. No, pumasok ko doon sa slot, nakita ko yung wallet sa kalsada. Sa kalsada? Sir, Hindi sa loob ng sasakyan mo? Hindi. Nakatiwangwang lang? Tiwangwang lang. Palakpakan natin itong bayani natin, Sos Mariosep. Direct, yan, no? Ayan, napakabayani talaga ito si Sir Ernie. Ma'am Rochelle, factory worker. Bakit, ma'am, ano nangyari sa wallet niyo? Ba't nahulog? Sir, ganito po yun. Ano po kasi, galing po akong trabaho. Yes, ma'am. 7 to 7 po yung pasok namin. Night shift po kami. Nag-out po ako ng maaga ng 6 para Yes, po mahabol ko po yung anak ko kasi po mag-e-enroll po sa school. So, panggabi po ako, puyat na puyat po ako nung time na yun. Sa sobrang pagod, ma'am, na Opo. nahulog Yun din niyo po. ito na malaya. Hindi ko nga rin po nakita si kuya na siya pala po yung driver ng UB namin. Hindi ko na rin po natingnan. Saka antokan ko po talaga. Sige, bigyan natin to kay Sir, yung bayani natin. 1,000 pesos cash reward sa ATC Healthcare Corporation magawa ng Robust. At bunutin, Sir, pinakamastig sa lahat. Walang halo, pure ang Robust. Hindi katulad ng mga ibang gamot dyan. May mga halong delikado, baka mamatay pa kayo. Totoo yan. Yung mga ibang gamot dyan na male enhancement, tulad sa Robust na yung Robust walang halo. Yung iba, nilalagyan nilang Cialis, nilalagyan nila ng Viagra. Baka one of these days, mababalitaan natin, may maatake na sa puso. Pero sa Robust po, walang halo yan. Hindi adulterated. Pure. Kaya Robust po, pinaka-safe. Robust at saka Robust Extreme. Okay. Plus, Idol, 1,500 worth of ATC products and Caramount holder silver. Okay. Palakpakan natin silang dalawa. Salamat po, Ma'am Rosel, sa pagpunta at Sir Ermi. Babalik ka, Sir, next month. Batch 76, Idol. 76, batch 76. Dami niyong regalo matatanggap at sisikat pa kayo. Sir, sama niyo family niyo. Ha, Sir? Mabuhay kayo, Sir. God bless. God bless po. Thank you po. Thank you po. Okay, maraming Okay. salamat po. Dako tayo, Idol, sa ating sumbong at aksyon na sa studio po natin. Ayan. Okay. Nasaan na itong si Naifa? Ayan po. Ayan, Idol, nasa studio po natin si Miss Naifa Budas. Galing pa po siya, Idol, ng Pagadian, Zamboanga del Sur. Nireklamo po niya ang kanyang boyfriend na sana daw po ay ikakasal na sila. Ngayon daw po ay sinisiraan na siya sa social media na siya pa daw ang nanloko o scammer. Ma'am Naifa, assalamualaikum. Salam, sir. Okay, itong si Mr. Mustafa, Yes po, marami manlulokot, naninira pa sa social media. Opo. Ano pong klaseng paninira, madam, ginagawa? Marami po eh. Sinasabi niya na marami daw akong lalaki at saka sinasabi ho niya na palagi daw akong naghuhotel sa mga iba't ibang lalaki. Yun po yung pinapalabas niya sa sa mga relative friends ko po. Gusto niyo pong kasuhan natin sa anti-cybercrime? Meron po kayong mga ebidensya, mga screenshot ng kanyang mga post? Na Meron po. Okay, paninira. Bakit niya po ginagawa to, ma'am? Hindi ko po alam. Sinasabi niya na hindi daw niya ako patahimikin kasi ang pinapalabas ho niya na ako yung nagloko sa kanya. Ako yung nagpaasa at ako yung naggamit daw sa kanya. Pero 3 years akong nag-antay ho sa kanya para lang matupad yung niya eh. Yung balak niya sa sinasabi niya na magpapakasal daw pero sa bandang huli kasinungalingan lang pala yun. Pero wala na yun, hindi ko na yun hindi ko na yun inisip kung magpapakasal pa ba siya o hindi. Basta nung fasting June yun, nag-post po siya ng yung mga litrato na hindi naman po ako yun eh. Ni-edit ho niya, tinatabi ho niya sa mga picture ko.
Ba't niya ginagawa yun? Para galitin kayo at magkahiwalay na kayo, ganon? Hindi ko po alam. Basta Magkakaroon siyang dahilan na para hindi na matuloy yung inyong sinabi mga ho plano? niya na sinabi niya na mas gusto ho niyang makita na yung buhay ko na sira kaysa sa makita ho niyang masaya ako. Yun yung sinabi niya. Uy, grabe naman itong tao ito. Muhammad Saad Mustafa. Magandang hapon po, Sir Muhammad. Sir Muhammad? Yes. Sir, andito po si Miss Naifa. Yes, sir. Gusto niya po kayong pakasuhan sa anti-cybercrime? Siguro pwede. Okay lang sa inyo? Ay, kung gawin niya, di gawin niya. Wow. Kasi matapang ho yan eh. Nagbabanta ho yan sa akin. Sinasabi ko niya na Tawagan mo nga si Colonel yung sa CIDG para lang magkaroon ng kaalaman to si Muhammad. Baka hindi niya alam yung pinagsasabi niya para siyang naghahamon pa. Hindi ako naghahamon. Ganito kasi yan. Huwag kayong makinig sa babae yan. Okay, sir. Huwag kayong makinig sa babae yan. Maranaw ka, Muslim ka, pero anong ginagawa mo? Magkatulad Kung hindi ka naglalak, wow, makinuha mo lang yung pera ko. Sira ulo Bakit ka ako pala magiging ganito? Alam mo, mas gusto ko pang magkita tayong face to face para masabi mo sa akin kung sino yan, sino mga lalaki na yan. Nakakahiya yung mga ginagawa mo, Allahu Akbar. Makipagkita ka sa akin, tapos wala. Ilang bisis ako pumunta ng pagdating. Wow, sinungaling ka rin. Sabi ko sa'yo. Sinabi ko sa'yo na Okay, ma'am, ba't di ka sumipot? Gusto pa niya makipagkita? Hindi po yung totoo eh. Hindi po yung totoo. Kasi sinabi ko sa kanya, kung nasa pagyan ka na, mag-send ka sa akin ng picture para sakaling pupunta talaga ako sa'yo. Pero hindi po siya, sa post lang ho niya sinasabi. Okay, sir, gusto ko na mapakinggan yung side mo, Sir Muhammad, kasi kanina si ma'am ang nagsasalita. So, sa iyo pong pagkakaakala, niloloko ka nitong si Miss Naifa? Oh, yes, sir. Ano po ebidensya meron kayo na ito po yung nanloloko sa inyo, sir? Mula nang nagka-relasyon kami, sinabi ko sa kanya, wag mo akong lukuhin dahil lahat ng gagastuhan kita, pero pag niloko mo ako, babawiin ko sa yung pera ko. Sinungaling ka rin, no? Sinungaling ka rin. Ma'am, sandali po, ma'am. Ngayon. Ma'am, sige po, ngayon, go ahead, sir. Namanikan ako sa kanila nung dumating ako galing Saudi. Opo. Okay. Pagpamanikan ko sa kanila, that is November 30, 2017. Okay. Namanikan ako. Tapos nagkita kami, nagsama kami sa Cagayan. Tapos by December 28, kinausap niya ako, sabi niya magkita tayo sa Cagayan. Nagkita kami. Pinawi ko siya ng January 3. Pinawi ko siya ng January 3, 2018. Tapos nung January 28, nakipag-relasyon siya sa isang lalaki. Huwag niyang sabihin na hindi sila nakipag-relasyon. Dahil inamin niya yan sa akin. Sir. Opo. Hello, sir. Yes, sir. Ikaw, ibigay ko sa'yo, sir. Sa'yo, kung yung babae na ginastusan mo, tapos nagkikita kayo, biglang malaman mo na magpagrelasyon at inamin pa ng babae sa'yo, ano ang mararamdaman mo? Magagalit ako, sir. Siyempre, kukunin mo lahat yung nagasto mo. Sabi ko, balik mo. Yes, sir. Yes, sir. Naintindihan ko po, sir. Sir po. So ma'am, sabi mo kasi kanina na ini-edit lang yung mga picture na meron kang kasamang lalaki, hindi raw totoo. Hindi ho yung totoo eh. So sir, yung mga picture daw na mga ebidensya hawak mo, ini-edit mo lang daw? Wala akong in-edit na picture. Kahit na isa, hindi ko gagawin mag-edit. So yung mga picture na yun, totoo talagang si ma'am yun at may kasamang lalaki na iba? Ang mga picture na yun, pinadala sa akin ng kaibigan niyang, sabi niya, kaibigan lang daw niya, kababata niya, na kinakasama niya sa Balui. Astagfirullah al-adim. Sinungaling ka rin, no? Alam mo, hindi ako sinungaling. Kaya ako na hospital dahil sa mga panang picture sa na yan. hospital? Sinungaling ka rin? Kailan ka na hospital? Napakasinungaling mong matanda ka na nga. Ipapakita ko. Kasi... Oo. Na-hospital ka na. Malay ko ba kung kailan yun? Pero ano, yung mga tao na yun, kahit sino yung nasa kahit mga kamag-anak ko, pinsan o ano dyan, sinasabi mo na may relasyon kami. Ba't mo ginagawa sa akin to? Lahat na lang, ano bang kailangan mo? Lahat na lang utos mo, ginagawa ko. Hindi sinabi mo nga na hiwalay na kayo ng asawa mo, pero hindi naman pala totoo. Alam mo yan kung ano yung tribu natin. Anong patakaran sa Muslim? Ma'am Naifa, nakikinig na po yung anti-cybercrime unit ng PNP. Anong klase pong mga paninira
mga ginagawa niya sa social media? Sinasabi ho niya na, oy, mga kung sino mang nakakilala sa babaeng to, patulan niyo na yan kahit 500 lang. Magbibigay ako sa inyo ng 50,000 para mabuntis lang siya. Sinasabi ho niya. Okay, sandali lang. Konsulta tayo kay Major Levi D. Lozada na anti-cybercrime. Major Lozada, magandang hapon po, sir. Hello sir, magandang hapon po. Sir, kukonsulta lang kami kung ito po ba'y pasok sa anti-cybercrime. Ito pong inireklamo ni Ma'am Naifa, yung kanya pong boyfriend, na nagpapakalat po sa social media ng mga salita tulad halimbawa ng pag nakita nyo itong girlfriend ko sa halagang 50,000, patulan niya yan, gawin nyo ng gusto nyong gawin, something to that effect. Yan po ba ipasok at yung ganong klaseng paninira? Yes po, as long as po na ginamit po yung information and communication technology like computer, internet, o yan, ay pwede pong imbestigahan ng anti-cybercrime group, sir. Okay. As long as meron pong paninira doon po sa isa. Yes po, i-assess po yan ng investigators natin, yung i-evaluate po yung mga postings or yung mga messages na yun. And then, i-imbestigahan natin, papatunayan kung sino po yun, kung talagang yung siya po yung behind that account na allegedly nasa boyfriend niya. Una sir, mapatunayan dapat na siya talaga yung nag-post. Kapag napatunayan siya yun, yes, sir. Ayun, magkakaroon ng kaso. May mga ebidensya dapat tayong... Ebidensya, opo, very important yun. Sir, gaano kataga yung pong conviction, yung pong kaparusahan, ilang taon ho ba pagkakakulong? Depende po sir sa sa gravity po ng offense, but basically kung more on the libel siguro with the use of ICT, it could be 1 degree higher. Hindi ko lang specific alam yung sa libel kasi kung gaano katagal yung penalty, but with the use of ICT, pwede siyang 1 degree higher yung penalty. Okay. Halimbawa sir, binura na yung post pero meron hawak si complainant na talagang na-post yun, pwede pa rin i-pursue yung case? Pwede naman po sir. So, kahit naburado na? Yes, mga investigators natin. Opo. Major Lozada, sobrang thank you, Major. Welcome po sir. Thank you po. Sir Muhammad. Sir Muhammad. Hello? Yan, Ma'am Naifa, narinig mo naman po, narinig din niya yung pag-uusap ng CIDG. Tuloy niyo pag-uusap niyo. Yung nga ho, sinasabi ho niya na dapat kung kanino man niya nakuha yung picture, kung sino man yun, dapat sabihin niya dito or ipakita niya sa akin mismo na ako talaga yung nasa picture na yun. Pinadala sa akin tapos Pinadala, hindi, wag kang sinungaling, napaka-sinungaling mo. Marami kang lugar na pinupuntahan. Sinasabi mo pupunta ka pa ng Thailand, ewan ko kung saan. Binibigyan ko ng oras na para magkita tayo, pero huwag kang sinungaling dyan. Kilala kita, maranaw ka. Lulukuhin mo lang. Parehas tayong Muslim, pero anong ginawa mo? Anong ginawa Gawain ba yan ng matinong tao? May pinag-aralan ka. Nakapamanikan ako, nakipag-relasyon ka ng iba. May pinag-aralan. Huwag kang magsinungaling dyan. Saka na ako... Ma'am, sandali ba? Gumigit na lang ako, mama. So, sinasabi kasi si Sir Muhammad, siya po ay namanhikan na sa inyo at marami na siyang invest para doon po sa pagpapakasal nyo. Kasi pamanhikan, ibig sabihin, tutuloy sa kasal. And yet, nakipagrelasyon ka raw sa iba. Yun po yung sagutin nyo. Ganito po kasi yan, pumunta po siya noong December. Nung pakisagot lang, bakit ka nakipagrelasyon sa iba gayon? Ay, hindi pa ako nakapagrelasyon po, sir, sa iba. Sinungaling ka, inamin mo. Saglit lang, nag-ano siya ho, sir, na after 6 months, 6 months na para pupunta siya sa amin. Pero hindi po siya pumunta. Ma'am, nakipagrelasyon ka sa iba o hindi? Nakipagrelasyon po, pero hindi na po, hiwalay na po kami noon eh. Hindi na po siya nagko-contact sa akin eh. Pero nung sinabi ko rin sa kanya, kasi after 1 year, tumawag siya sa akin na yun na naghingi ng sorry sa akin, papatawarin ko daw siya. Nagmamakaawa siya, magpapakamatay daw siya, so pinatawag ko naman ho siya. Tapos yung isa ho, humingi po ako ng tawad doon. Iniwan ko ho yun. Hindi ko po tinuloy yung chat namin. So bakit kayo nagkahiwalay? Pinili ko ho siya. Bakit kayo nagkahiwalay? Siya po yung may kasalanan, hindi po siya nagpa-contact, hindi po siya
hindi po siya So parang sumipot. naglaho lang siya, parang bula Opo. for a moment. Opo. O ikaw naman pala, Sir Muhammad, bakit kasi biglang biglang mo siyang iniwan sa ere, sir? Hindi ko siya iniwan sa ere. Hindi ko siya iniwan. Sabi niya wala ka na raw, kaya nagrelasyon siya sa iba kasi nawala ka na. Sir, Sir. January 3 magkasama kami. December 28 to January 3 magkasama kami sa Cagayan de Oro. Okay. Tapos, January 18 Nagkasama nga tayo sa... Kinat ko muna yung allowance niya. Kinat ko muna ang allowance niya kasi narinig ko nga yung pakipagrelasyon niya. Isa pa kasi sinungaling, Allahu Akbar. Nagbibigay ko kayo ng relasyon. Tapos ako na mismo pumupunta doon, tinitingnan ko. Totoo, inamin ng lalaki. Inamin din niya sa akin na nagrelasyon sila, may relasyon sila. Oo, kasi Tapos sinabi ko na pinutol sa'yo niya. yun, di ba? Sinabi ko na sa'yo yun. Pero Teka ano muna, sabi? teka muna. Nagbibigay po kayo ng support sa kanya, sir, allowance. Oo, kasi usapan, basta wag na lang niya akong lokohin. Hindi ho yan yung sinabi Basta niya. wag mo Hindi ako po yan. bibigyan ko siya lahat Wag ng ko gusto kayong ng maniwala kailangan dyan mo. kasi Astagfirullah al-adim. Oh. Wag ho yan. Wag ho kayong Oo, maniwala ano sa mo, sinungaling yan eh. Mas mabuti na yung Magharap malaman kasi nila. tayo, Hindi magharap ganun kasi maganda tayo. yung ginagawa mo eh. Magharap kasi tayo eh. Magharap ka, hindi humarap eh. Ilang beses ako pumunta. Sinungaling ka, Ikaw, hindi humarap sa akin. sinungaling ka. Sinasabi mo, ang dami mong dahilan, sinasabi mo na pupunta ka ng mga lugar, hindi ko alam kung saan ka pupunta. Pupunta ng mga Ilang pulis, beses ko punta ka sinabi ng sa'yo na pupunta relative mo, Tatlong kang beses pera. ako pumunta ha. 3 beses ako pumunta. Pero hindi ikaw ang humarap. Walang humarap na iba. Anong humarap na iba? Grabe ka. Grabe ang napakasinungaling mo, napakasinungaling mo. Okay. Ganito po yan, Sir Muhammad. Sabihin po natin, totoo po yung mga bintang ninyo. At ako po ay, sir, you have my sympathy kasi lalaki din po ako, ano sir? Alright, you have my sympathy. Mali nga, kung totoo yung mga sinasabi ninyo po, mali yung ginawa ni Ma'am Naifa sa inyo. Okay, sir? However, hindi pa rin po tama, hindi po ma-justify po yung ginawa niya pagdating po sa korte na kayo po ay magpo-post ng mga libelous at kung ano pagklase mga paninira. Bakit niya kasi pinupos na pusir ako at saka adik ako? Alam mo ba ko ano ibig sabihin? Pinost mo? Ako ng mga pulis. Hindi po, kasi Sandali. Ma'am, pinost mo na siya'y pusher. tapos na ho yun eh. Tapos na po, ilang buwan ho siya nagpo-post sa akin eh. Tapos sinabi ko, ay baka naka-drug ka. Kasi bakit mo ginagawa na ako ng bakit mo ginagawa sa akin ito na wala naman akong ginawa. Okay. Naghintay po ako ng 3 years sa kanya eh. Pero anong ginawa ho niya? So, Sinungaling ma'am, po yan eh. Gamit-gamit po yung ebidensyang yan, pwede namin kayo samahan sa CIDG.